Ginoo, wala sa inyong inaakala ang kambal. Ang pahayag ay humawi sa bagyo na parang kidlat at nagpilit sa milyonaryo na huminto sa harap ng lapida na buwan na niyang dinadalaw. Ang bata ay humakbang, basang-basa, at bumulong. Ibinahagi ko ang aking tinapay sa kanila kaninang umaga. Magkasama sila. Tila huminto ang mundo at naramdaman ni Andres Valdez na nagsisimulang mabasag ang kanyang katiyakan nang hindi niya sukat akalain na ang pahayag na iyon ay simula pa lamang ng isang katotohanang ayaw makita ng sinuman. Bago magpatuloy, sabihin mo mula sa ang bahagi ng mundo ka nakikinig. Mag-like at mag-subscribe. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makapagpaantig sa iyo ng higit sa inaakala mo. Ang ulan ay hindi lang bumabagsak, humahagupit ito. Isa ito sa mga bagyo na tila nilayon upang burahin ang mga landas, tinig at alaala. Ngunit sa kabila nito, nanatili si Andres Valdez doon, hindi gumagalaw, na nakapatong ang kamay sa malamig na lapida kung saan nakaukit ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Ang kanyang basang-basa na traje ay mabigat na tila may dala siyang mga bato. Sa tabi niya, nanginginig si Elena Reyes, ngunit hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hindi niya mailabas sa salita. Santi, Mati, bulong niya sa isang mahinang tinig. Halos tila binibigkas ang kanilang mga pangalan na may takot na baka muli silang tangayin ng ulan. Hindi sumagot si Andres. Yumuko lamang siya at mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukang pigilin ang galit, ang kawalang magawa, ang hindi kayang tiisin na pakiramdam na mayroong isang bagay na lumalampas sa kanya. Ang bagyo ang tanging tunog sa liblib na sementeryong iyon hanggang sa isang maliit na kaluskos ng mga basang yapak ang pumutol sa katahimikan. Sa una, inakala ni Andres na isang tagapagbantay, ngunit nang ibaling niya ang kanyang ulo, nakita niya ang payat na figura ng isang batang lalaki na halos 30 taong gulang na nakasuot ng kupasing damit na kapit sa kanyang katawan dahil sa ulan. Hindi siya nakatingin sa kanila. Nasa harap siya ng isang nitso, ilang metro sa likod nila, nakayuko. Hawak ang isang bagay sa kanyang mga kamay, tila isang marupok na kayamanan. Hindi halos napansin ni Elena, hindi rin sana papansinin ni Andres kung hindi dahil sa sumunod. Nang marinig ng bata na sinabi ni Andres na aming mga anak, nagtaas siya ng tingin na may kilos na hindi sana dapat may kahulugan, ngunit ang lahat ay nagkaroon at pagkatapos ay nangyari. Humakbang ang bata patungo sa kanila. Hindi may kumpiyansa ng isang gustong magsalita, kundi may pag-iingat ng isang natatakot magkamali. Huminto siya sa isang magalang na distansya, yumuko, at sinabi, halos pabulong na nawala sa pagitan ng ulan. Santi at Mati, ibinahagi ko ang aking tinapay sa kanila kaninang umaga. Wala sila rito. Napadaing ng mahina si Elena at umurong. Naramdaman ni Andres na humahampas ang kanyang puso sa kanyang mga tadyang na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng bata ay hindi sigaw, hindi iyak, o isang dramatikong anunsyo. Ang mga ito ay simple, malinis, binigkas ng natural na tila nagsasabing umulan. Ano? Ano ang sinabi mo? Tanong ni Andres na may basag na tinig. Tiningnan siya ng bata ng diretso sa mata. Walang mali siya, walang pag-aalinlangan, walang intensyon, tanging isang nakakabahala na katiyakan. Nakita ko sila kaninang umaga, ulit niya. Humagupit ng mas malakas ang ulan. Naramdaman ni Andres na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay di makatwiran. Imposible. Malupit. Totoo. Hindi mo maaaring sabihin iyan, nauutal na sabi ni Elena habang itinatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hindi umurong ang bata o nagsorry. Sinubukan niyang ipaliwanag halos may pagkamahiyain. Binigyan ko sila ng kapiraso ng tinapay dahil nilalamig sila. Palagi silang nagkakayakapan kapag natutulog. Ang isa ay tinatakpan ng mukha ng braso at ang isa ay may nunal dito, sabi niya habang itinuturo ang kanyang sariling pulso. Naramdaman ni Andres na isang alon ng kuryente ang umakyat sa kanyang gulugod. Ang nunal na iyon, ang kilos na iyon, ang maliit na detalyeng walang ibang nakakaalam, walang ibang nakakita sa mga bata na buhay. Ngunit hindi siya maaaring maniwala doon. Dapat naguguluhan lang siya, sinubukan niyang sabihin nang hindi niya makumbinsi ang kanyang sarili. Dapat ibang kambal iyon. Umiling ng mahina ang bata. Sila iyon, bulong niya. Santi at Mati, ipinapangako ko, Ginoo. Ang pahayag na iyon ay walang tono ng pagpapalagay o imbento ng bata. Ito ay isang matamis at matatag na pahayag na tila nagsasalita tungkol sa isang bagay na kasing pangkaraniwan ng pagpapakain ng tuta. Nawala ng lakas si Elena at naupo sa lupa, lubos na nabigla sa emosyon. Naramdaman ni Andres ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naging irregular ang kanyang paghinga.
Umurong ang bata na tila natatakot na may nagawa siyang masama. Paumanhin. Akala ko gusto ninyong malaman, sabi niya sa isang mahinang tinig. At ang mga salitang iyon, ang huling suntok. Paumanhin. Tila ang pagbubunyag na buhay ang kanyang mga anak ay isang kawalang galang. Hindi. Huwag kang umalis. Pakiusap ni Andres habang humahakbang patungo sa kanya. Saan mo sila nakita? Itinuro ng bata ang dulo ng sementeryo. Ngunit bago pa man siya makasagot ng malinaw, dumagundong ang kulog at napatalon ang bata. Maaari ko silang ipakita, ngunit hindi ngayon. Kung gusto ninyo, hihintayin ko kayo bukas, sabi niya sa mahinang tinig at pagkatapos ay umalis ng mabilis na naglalakad sa pagitan ng mga lapida at anino, nawawala na tila siya ay bahagi ng bagyo. Nang siya ay umalis, naramdaman ni Andres na mas lumamig ang ambon. Nasa lupa si Elena, nanginginig sa pagitan ng mga hikbi at inalalayan niya ito sa braso upang tumayo. Andres, ano ang gagawin natin? Tanong niya na may basag na tinig. Hindi siya sumagot, hindi niya kaya. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o isang ilusyon na basang-basa sa pagkakasala, ngunit ang alam niya ay bumalik ang pag-aalinlangan ng mas malakas kaysa kailanman na tumusok sa bawat depensa na kanyang itinayo upang makapagpatuloy sa buhay. Naglakad siya sa ilalim ng ulan ng matatag ang mga yapak. Ang kanyang mga sapatos ay nagsasaplakan sa mga lusak at sa kanyang isip ay nagsisimulang magkabit-kabit ang mga sirang piraso. Ang bilis ng pagsasara ng kaso, ang mga dokumentong walang detalye, ang kakaibang pagmamadali ng ospital, ang mga sagot na mailap, at ngayon ay isang hindi kilalang bata na nagsasabing nakita niya ang kanyang mga anak. Hindi niya ito maaaring baliwalain. Hindi sa pagkakataong ito, pabalik sa sasakyan, kumapit si Elena sa kanyang braso. Andres, paano kung naguguluhan lang ang batang iyon? Paano kung makasama sa atin ang maniwala? Hindi ko kakayanin ang isa pang pagbagsak, sabi niya na may pulang mata. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang isang imposibleng halo ng pag-asa at takot. Hindi ko alam kung naguguluhan siya, bulong niya. Ngunit alam kong hindi siya nagsalita tulad ng isang nagsisinungaling. At alam kong inilarawan niya ang mga detalye na walang ibang makakaalam. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata na tila masyadong mahigpit ang realidad sa kanya. Hindi ko na kayang pagdaanan ito, bulong niya. Niyakap siya ni Andres habang nakatingin sa ulan na humahagupit sa salamin ng sasakyan. Hindi tayo magpapadalos-dalos sa konklusyon, sabi niya sa isang tono na mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Hahanapin natin siya, kukumpirmahin natin, tutuklasin natin kung mayroong iba pa. Tiningnan siya ni Elena na may tahimik na luha. Paano kung nagkamali tayo? Sandaling hindi sumagot si Andres. Pagkatapos, sa isang mahina, tapat, halos basag na tinig, mas masama kung hindi natin susubukan. Pinaandar niya ang kotse. Umugong ang makina sa gitna ng bagyo. Habang papalabas sila ng sementeryo, ang pahayag ng bata ay patuloy na humahampas sa kanyang isip na tila isang imposibleng alingaw-ngaw. Ibinahagi ko ang aking tinapay sa kanila kaninang umaga. Imposible, hindi katanggap-tanggap, hindi maiiwasan. Madilim ang kalsada, nababalutan ang syudad ng ulan. Nakatingin si Elena sa bintana na may malalim na tingin, nakikipaglaban sa takot at isang mapanganib na kislap ng pag-asa. Si Andres naman ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang labas ng mundo ay tila malayo. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang nakatago sa likod ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan kinabukasan, kung babalik ang bata, o kung malapit na siyang matuklasan ang pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay o ang katotohanang palagi niyang kinatatakutang tanggapin. Ang tanging malinaw ay ito, hindi siya maaaring magpatuloy sa buhay ng hindi nalalaman. At habang patuloy na bumabagsak ang ulan, naramdaman ni Andres sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ang isang bagay na iba sa sakit, isang dahilan upang patuloy na maghanap. Ang ulan ay humina, ngunit sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay nananatiling napakakapal na tila sumasakop sa hangin. Nanatili si Elena sa katahimikan, na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita, habang nagmamaneho si Andres ng walang pagmamadali. Tila anumang bigla ang galaw ay maaaring makabasag ng iba pa sa loob nila. Ang pahayag ng bata ay umaalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa kanyang isip. Hindi lang ang kanyang sinabi, kundi ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ang kalmado na iyon, ang natural na iyon, ang hindi inaasahang katiyakan na iyon. Nang makauwi sila, hindi nawala ang pakiramdam. Isinara ni Andres ng mahina ang pinto, inilagay ang mga susi sa mesa, at nanatiling nakatayo ng ilang segundo
nakatingin sa sahig na may kunot na noo. Pinagmamasdan siya ni Elena mula sa pintuan, hindi alam kung lalapit o mananatili sa malayo. Hindi ko gustong magkaroon ng maling pag-asa, bulong niya sa wakas na may pagod na tinig. Huminga ng malalim si Andres. Hindi tayo magkakaroon ng maling pag-asa, sagot niya sa isang tono na mas kontrolado kaysa sa kanyang nararamdaman. Mag-iimbestiga lang tayo. Ngunit sa loob, alam niya na ang linyang iyon ay napakababa. Diretso siyang nagpunta sa kanyang opisina, binuksan ang ilaw ng desk at binuksan ang kahon kung saan niya inilagay ang lahat ng nauugnay sa kaso. Mga folder na may markang, mga sertipikadong kopya, mga ulat na nabasa na niya ng napakaraming beses na halos maaari na niyang bigkasin sa isip. Maliban sa pagkakataong ito, tiningnan niya ang bawat dokumento na tila ito ang unang pagkakataon. Sumilip si Elena sa pintuan na nag-aalinlangan. Maaari ba akong tumulong sa iyo? Oo, sagot niya nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa papel. Kung gusto mong manatili ka. Dahan-dahan siyang pumasok at umupo. Sinimulan ni Andres na suriin ang unang ulat. Isang bagay na palagi niyang iniisip na tama, ngunit ngayon ay may nakakuha sa kanyang pansin. Tingnan mo ito, sabi niya habang itinuturo ang isang lagda. Yumuko si Elena. Ano iyon? Ito ay dinoble, sagot niya. Ito ay parehong eksaktong lagda sa dalawang magkaibang dokumento, ngunit may magkaibang petsa. Hindi ito normal, kahit ang mga opisyal ay hindi pumirma ng 2 beses sa parehong paraan. Lumipat siya sa susunod na file. Napansin niya na ang petsa ng pagpaparehistro ay masyadong tumpak na tumugma sa oras ng medikal na ulat, tila pareho silang nabuo ng sabay-sabay. Isang bagay na hindi malamang para sa mga prosesong di umano'y nangyari ng hiwalay. Naramdaman ni Elena ang panginginig. Naniniwala ka ba na may kakaiba sa lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Andres. Kumuha siya ng magnifying glass mula sa ilalim na drawer at sinuri ang header ng dokumento. May bahagyang pagbabago sa tono ng selyo, halos hindi napapansin, ngunit totoo. Hindi ko pa ba gustong kumpirmahin, sabi niya sa wakas. Ngunit naniniwala ako na ang mga dokumentong ito ay hindi nasuri ng detalyado sa oras na iyon. Masyadong mabilis ang lahat, masyadong perpekto. Sumandal si Elena sa upuan. Andres, paano kung may lohikal na paliwanag sa lahat ng ito? Paano kung ang batang iyon ay nalito lamang sa kambal sa ibang mga bata? Tiningnan niya siya ng diretsyo, tapat. Hindi siya nagbanggit ng mga pangkalahatang bagay. Elena, nagbigay siya ng mga detalye na walang ibang nakakaalam. Yumuko siya at huminga ng malalim, sinubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang kislap ng pag-asa. Patuloy na nagbasa si Andres. Ang bawat pahina ay nagdagdag ng bagong pag-aalinlangan, mga petsang binura at binago, mga inisyal na pinatungan, isang numero ng file na hindi sumusunod sa karaniwang pagkakasunod-sunod, maliliit na irregularidad na sa kanilang sarili ay walang ibig sabihin, ngunit magkasama ay bumubuo ng isang nakakabahala na palaisipan. Dito, sabi niya. Bigla, nakita mo ito? Lumapit si Elena. Ano ang nangyayari? Itinuro niya ang isang section ng dokumento. Ang form na ito ay dapat na may 2 lagda, ang sa profesional na namamahala at ang sa supervisor, ngunit dito ay isa lamang at tila pinalaki sa digital, walang saysay. Inihaplos ni Elena ang kanyang mga daliri sa gilid ng papel. Ayokong isipin na mali ang lahat, bulong niya. Inilagay ni Andres ang mga dokumento sa desk. Hindi natin sinasabing mali, kundi hindi lang tumutugma. Walang tumutugma. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad sa opisina na nakahawak ang mga kamay sa baywang at malalim ang tingin. Pinagmamasdan siya ni Elena ng ilang segundo bago muling magsalita. Andres, kung bukas ay hahanapin natin ang bata at hindi siya lumitaw, ano ang gagawin natin? Huminto siya. Kung gayon, patuloy tayong mag-iimbestiga. Hindi ko balak iwanan ang pag-aalinlangang ito nang walang sagot. Tiningnan siya ni Elena na puno ng halo-halong emosyon, takot, pagod at isang maliit na kislap ng pag-asa na nagpupumilit na hindi magliyab. Hindi ko alam kung handa ako para dito, bulong niya. Lumapit si Andres sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ako rin, aminado niya. Ngunit mas masahol ang manatili rito nang hindi kumikilos. Hindi ko ito kakayanin. Mahina siyang tumango. Umusad ang gabi habang patuloy nilang sinisiyasat ang bawat folder. Ang orasan ay tumutukoy ng mga oras nang hindi nila napapansin. Ang bagyo ay naging mahinang ambon, ngunit sa loob ng bahay, ang kapaligiran ay mas mabigat kaysa kailanman. Sa isang sandali, binuksan ni Andres ang isang sobre na hindi niya naaalala na nasuri na niya noon.
Naglalaman ito ng kopya ng record ng isa sa mga administratibong transaksyon. Nang itaas niya ito, naramdaman niya ang isang panginginig. Elena, tingnan mo ito, lumapit siya. Ano ang nangyayari? Itinuro niya ang isang partikular na linya. Ang petsa ay nagsasabing ang dokumentong ito ay inisyu bago pa man makumpleto ang naunang ulat. Hindi posibleng nabuo ang dalawa sa pagkakasunod-sunod na ito. Naramdaman ni Elena na lumapot ang hangin. Andres, at ano ang ibig sabihin niyan? Na may nag-organisa ng mga papeles na ito nang hindi sumusunod sa isang tunay na proseso. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin. O walang sinumang sumuri ng maayos. Anuman, mayroong isang bagay na hindi magkakatugma. Idinikit ni Elena ang isang kamay sa kanyang dibdib. Hindi, ayaw kong isipin na may mga pagkakamali. Ayaw kong isipin na walang totoo sa lahat ng ating pinaniwalaan. Maingat na isinara ni Andres ang dokumento. Kaya nga kailangan nating linawin, hindi para mangarap, kundi para maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Tinitigan siya ni Elena at sa kanyang mga mata ay may mapanganib na halo ng takot at pagkausyoso. Andres, naniniwala ka ba na nagsasabi ng totoo ang bata? Nagtagal siya ng ilang segundo bago sumagot. Sa wakas ay nagsalita siya ng may katapatan na masakit para sa kanya. Naniniwala akong nagsalita siya tulad ng isang walang dahilan upang magsinungaling. Inalis ni Elena ang kanyang tingin, naghahanap ng katatagan sa katahimikan ng bahay. Muling umupo si Andres at inayos ang mga dokumento sa isang linya sa desk, tila sinusubukang buuin muli ang isang kwento na hindi nila kailanman ganap na sinabi sa kanila. Ang bawat papel na inilalagay niya ay tila nagbubukas ng bagong lamat sa opisyal na bersyon ng nangyari. Bukas, sabi niya sa wakas, pinutol ang katahimikan. Babalik ako sa sementeryo. Hindi ko balak palampasin ang pagkakataong iyon. Lumunok si Elena at nagtanong sa mahinang tinig. Gusto mo bang samahan kita? Tiningnan siya ni Andres. Kung handa ka lang. Nagmuni-muni siya ng ilang sandali. Oo, sasamahan kita. Tumango siya ng may pasasalamat. Natapos ang gabi na nakabukas ang mga folder sa mesa at ang desisyon ay malinaw sa hangin. Hindi sila maaaring manatili sa pag-aalinlangan. Habang pinapatay nila ang mga ilaw at umaakyat sa hagdan, huminto si Andres sa gitna, nakatingin sa opisina, tila mayroon pa ring matutuklasan doon mismo. Ngunit hindi iyon ang oras. Matutuklasan niya bukas kasama ang bata, kasama ang katotohanan. Nagising si Andres bago sumikat ang araw. Hindi siya pinahintulutan ng naipong tensyon na makapagpahinga. Sa buong gabi, bumalik ang kanyang isip ng paulit-ulit sa mga nasuring dokumento, sa mga magkasalungat na detalye at, higit sa lahat, sa tinig ng bata sa ilalim ng ulan. Imposibleng balewalain ang kanyang narinig. Tahimik siyang nagbihis at bumaba sa hagdanan na handang lumabas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Elena na nakasandal sa frame, na may pagod pa rin sa mukha, ngunit determinado. Hindi ko hahayaang mag-isa ka, sabi niya ng mahina. Tumango si Andres. Alam niyang kailangan din niya ng mga sagot, gaano man kahirap ang mga ito. Ang paglalakbay patungo sa sementeryo ay dumaan sa mahabang katahimikan. Ang siyudad ay tila huminto sa ilalim ng kulay abong langit. Ang bagyo ay naiwan na nag-iwan ng mamasa-masa at malamig na hangin na angkop sa pagkabahala na dala nilang dalawa. Pagdating, nagtungo sila sa mga tindahan ng bulaklak na nagsisimulang magbukas. Lumapit si Andres sa unang nagtitinda, isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang pansamantalang mesa. Paumanhin, simula niya. Nakakita ka ba ng bata rito? Kahapon ay nasa sementeryo siya, madilim ang buhok, medyo payat. Pinagmamasdan siya ng tindero ng ilang segundo bago sumagot. Oo, kilala ko siya sa mukha. Dumarating siya paminsan-minsan, kung minsan ay tumutulong sa paglipat ng mga bagay. Sa tingin ko ay doon siya natutulog sa lugar na ito, sagot niya sa isang magalang na tono. Nagkatinginan si Elena at Andres. Ito ay isang pahiwatig. Nagpasalamat sila at lumakad patungo sa lateral na pasukan kung saan isang tagapagbantay ang nagwawalis ng mga basang dahon. Inulit ni Andres ang tanong. Nakita ko siyang nakaupo doon sa tabi ng pader, sabi ng lalaki habang itinuturo ang isang kalapit na bangketa. Hindi siya nakakaabala. Nagpapalipas lang siya ng oras. Sapat na iyon. Sinundan nila ang direksyon na itinuro at nang lumiko sila sa kanto, nakita nila ito. Si Boyet ay nakaupo sa bangketa na nakakrossed ang mga binti. Sa harap niya ay ilang barya na nakahanay sa maliliit na hilera. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang kapiraso ng tinapay na kinakagat niya ng tahimik. Binalutan siya ng kulay abong umaga,
ngunit tila wala siyang pakialam sa lahat. Nakatuon sa kanyang maliit na gawain, naramdaman ni Andres ang isang paghimok na halo ng pagkabahala at pagmamadali. Lumakad siya patungo sa kanya. "Boyet," tawag niya sa isang kontroladong tinig. Nagtaas ng tingin ang bata. Hindi nagpakita ng pagkagulat o kawalan ng tiwala. Simpleng kinilala ang lalaki at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang isang maikling ngunit makabuluhang ekspresyon. Naiintindihan niya na bumalik si Andres dahil sineryoso niya ito. "Akala ko hindi na kayo darating," sabi niya sa mahinang tinig. Lumapit si Elena ng ilang hakbang, ngunit hinayaan niya munang magsalita si Andres. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. "Mahalaga ang binanggit mo kahapon." Tumango ang bata. "Hindi ko gustong magdulot ng problema," bulong niya habang inilalagay ang tinapay sa isang tabi. "Sinabi ko lang ang totoo." Ang naturalesa na iyon ay mas tumama kay Andres kaysa sa inaasahan niya. Walang drama o kaba, tanging isang tahimik na katiyakan. Yumuko si Andres upang maging kasing taas niya. "Kahapon ay binanggit mo ang dalawang bata," simula niya. "Sinabi mong nakita mo sila. Maaari mo bang sabihin sa akin muli? Kailangan kong tiyakin na parehong tao ang pinag-uusapan natin." Hindi nag-atubili si Boyet. "Oo, Ginoo." Hinawakan niya ang kanyang pulso at itinuro ang isang partikular na punto. Ang isa ay may nunal dito, napakaliit, halos bilog. Nagpigil ng hininga si Elena. Eksakto ang detalyeng iyon. Pagkatapos ay kumunot ang ilong ng bata sa isang napaka-partikular na paraan, isang maikling kilos na agad na kinilala ni Andres. Ginagawa iyon ni Mati mula pa ng sanggol siya, tuwing nilalamig siya o hindi komportable. Mabilis na tumibok ang puso ni Andres, ngunit naghintay siya ng hindi sumasabat. At kapag natutulog sila, patuloy ni Boyet, palagi silang nagkakayakapan, palaging magkasama. Kahit maingay o magising silang takot, hindi sila naghihiwalay. Idinikit ni Elena ang isang kamay sa kanyang dibdib. Ang kilos ay hindi sinasadya. Ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata ng isang sandali habang pinoproseso ang kanyang narinig. Hindi ito mga pangkalahatang datos o nagkataon lang. Ito ay mga personal na katangian na tanging sinumang nakakita sa kambal ang makakaalam. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang tahimik na tingin ng bata. "Boyet, saan mo sila nakita?" tanong niya ng mahina, nang hindi pinipilit. Yumuko ang bata ng isang sandali. "Hindi sila malayo," sagot niya. "Nasa isang lugar sila kung saan natutulog ang ilang bata. Doon din ako nanatili ng ilang araw." Umusad ng bahagya si Elena, nag-iingat sa bawat salita. "Nag-iisa ba sila? Mayroon ba silang pantakip?" Nag-isip si Boyet bago sumagot. Mukha silang pagod, nilalamig sila. "Binigyan ko sila ng kaunting tinapay dahil gising ang isa sa kanila at yakap-yakap siya ng isa," sabi niya nang hindi nagmamalabis, tila nagkukuwento ng isang pangkaraniwang bagay. Naramdaman ni Andres ang buhol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang naririnig ay masyadong konkreto upang baliwalain. "Boyet," sabi niya na may halo ng determinasyon at pag-iingat, "kailangan mong dalhin ako sa lugar na iyon. Kahit kailan, gusto ko silang makita ng aking sariling mga mata." Hindi nagtagal ang bata sa pagsagot. "Maaari ko silang dalhin?" sabi niya ng tahimik. "Alam ko ang daan." Naramdaman ni Andres na nagbago ang posisyon ng mundo. Hindi ito isang walang kabuluhang pangako. Ang tatag ng tinig ng bata ang nagsabi ng lahat. Yumuko ng bahagya si Elena sa kanya. "Salamat sa pagtitiwala sa amin," bulong niya. Yumuko ang bata na tila hindi sanay na may nagpapasalamat sa kanya. Inilagay niya ang mga barya sa kanyang bulsa, kinuha ang kanyang maliit na bag at tumayo. Walang tensyon sa kanyang tindig, tanging isang kakaibang kapanatagan para sa kanyang edad. Tila naiintindihan niya na ang kanyang ipapakita ay maaaring magbago ng lahat. Tiningnan ni Andres ang bata ng mahabang segundo. Ang pag-aalinlangan na nagpabalik-balik sa kanya sa loob ng maraming buwan ay nagiging isang tunay na paghimok ngayon. Ang magpatuloy, matuklasan ang katotohanan at harapin kung anuman ang dumating pagkatapos. Inayos ni Boyet ang bag sa kanyang balikat. "Kung gusto ninyo, maaari tayong pumunta kung kailan ninyo sabihin," sabi niya ng simple. Tumango si Andres. Naramdaman kung paano nagsisimulang magkasing gulo ang kawalan ng katiyakan at pag-asa sa loob niya sa paraang hindi na niya kayang pigilan. Pinagmamasdan ni Andres si Boyet habang inaayos ng bata ang bag sa kanyang balikat. Mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang paggalaw, isang halo ng pag-iingat at gawi na nagpapahiwatig na kilala niya ng mabuti ang paligid. Nanatili si Elena sa kanyang tabi na sinubukang pigilin ang pagkabalisa na lumalaki sa bawat hakbang. "Malayo ba?" tanong ni Andres habang nagsisimula silang maglakad. "Hindi gaanong,"
Sagot ni Boyet. Ngunit hindi ito naaabot sa pamamagitan ng pangunahing kalsada. Kailangan dumaan sa likuran. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng tahimik na pagkabahala, bagaman wala sinuman sa kanila ang nagkomento. Nagpatuloy ang bata ng matatag ang hakbang, sanay na dumaan sa mga espasyo na hindi nila kilala. Sinundan nila ang isang lateral na abenida, tumawid sa isang lugar kung saan ang mga bangketa ay nagpapakita ng pagkasira at higit pa roon ay dumaan sila sa isang makitid na pasilyo sa pagitan ng dalawang lumang konstruksyon. Ang lugar ay tila nakalimutan na ng syudad. Maingat na tumingin si Elena sa paligid. Sinubukang huwag ipakita ang kanyang lumalaking nerbiyos. Dito ka ba dumadaan araw-araw? Tanong niya ng mahina. Kung minsan, sagot ni Boyet nang hindi humihinto. May mas maikling daan kung ayaw mong makita ka. Nagkatinginan ng sandali si Andres at Elena. Hindi ito ang oras para sa karagdagang tanong, ngunit ang pahayag ay nakaukit sa kanyang isip. Matapos ang sunod-sunod na pagliko, nakarating sila sa isang mataas na pader na nababalutan ng mga tuyong baging. Huminto si Boyet at itinuro ang isang punto sa kanan. Doon, itinuro niya, mayroong isang butas. Marahil ay dahil sa pagkasira ng pader. Sapat na lapad upang makadaan ang isang tao sa pamamagitan ng pagyuko ng bahagya. Nauna ang bata upang ipakita ang daan. Sumunod si Andres. Dumaan si Elena sa likod na nag-iingat na huwag matisod sa mga natitirang gumuho na ladrilyo. Sa kabilang panig, kapansin-pansin ang pagbabago ng kapaligiran. Mayroong malawak na lupain na may sirang baldosas at mga labi ng lumang laruan ng bata na kinalawang na sa paglipas ng panahon. Sa likuran ay nakatayo ang gusali ng bahay ampunan na may mga dingding na may mantsa ng kahalumigmigan at mga bintanang walang pagmamantini. Dito, sabi ni Boyet habang itinuturo ang istruktura. Ang salitang bahay ampunan ay hindi nakasulat sa anumang nakikitang lugar. Ngunit ang arkitektura ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Ito ay isang gusali na may responsibilidad ng publiko, bagaman malinaw na pinabayaan. Dahan-dahan silang lumapit. Ang pangunahing pasukan ay may nakabukas na pinto, hindi dahil sa kapabayaan kamakailan kundi dahil sa pagkasira. Hindi na magkasya ng maayos ang kahoy sa frame. Sa loob, madilim ang pasilyo. Tanging liwanag lamang ang pumapasok sa mga bintana sa gilid na nagdulot ng mahabang anino sa sahig. Idinikit ni Elena ang isang kamay sa kanyang dibdib. Sinubukang pigilin ang emosyon sa harap ng anyo ng lugar. Maingat na nagpatuloy si Andres, nakatuon sa bawat detalye. Dapat sarado ang lugar na ito, bulong niya. Tumango si Boyet. Isinasara na nila, ngunit mayroon pa ring hindi naayos. Naglakad ang bata sa gitnang pasilyo, sanay sa katahimikan. Ang mga yapak ng tatlo ay umalingaw-ngaw sa sirang sahig. Sa bawat panig ay may mga nakabukas na pinto na nagpapakita ng mga walang laman na silid, mga kutson na nakasandal sa mga dingding, mga sirang muebles, mga nakatambak na kahon na walang label. Huminto si Elena ng isang segundo sa harap ng isang desk na nababalutan ng mga lumang papel. Dito ay nagkaroon ng aktibidad kamakailan, sabi niya. Napansin na ang ilang dokumento ay may petsa ilang linggo na ang nakakaraan. Tumingin si Boyet doon, ngunit hindi na nagkomento pa. Nagpatuloy siya nang hindi nawawala ang direksyon. Pagdating sa administratibong lugar, mas malaki pa ang kaibahan. Mga hindi nakaayos na file sa mga estante, mga folder na nakatambak ng walang ayos, mga nakakalat na pahina na tila hindi nasuri sa loob ng maraming buwan. Malinaw na ang proseso ng pagsasara ay nagmadali at magulo. Hindi ko maintindihan kung paano nila iiwan ang isang lugar na ganito, bulong ni Elena, humanga sa pagpapabaya. Hindi rin naiintindihan ni Andres. Ang kawalan ng organisasyon ay hindi lamang nagpakita ng kapabayaan, kundi isang ganap na kawalan ng pangangasiwa. Gayunpaman, hindi niya ipinahayag ang kanyang iniisip. Kailangan niyang panatilihing malinaw ang kanyang isip. Dinala sila ni Boyet sa isang lateral na pasilyo kung saan kumakalawang ang pintura sa mga dingding. Ang mga fluorescent sa kisame ay patay o sirang at ang hangin ay may bahagyang amoy ng kahalumigmigan. Dito ba ang lugar? Tanong ni Andres nang maingat. Mahina siyang umiling sa unahan pa. Hindi sila nanatili sa malalaking silid. Nasa isang bahagi sila na halos walang gumagamit. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng panginginig kay Elena. Hindi siya nagtanong kung bakit. Takot siya sa sagot. Lumapad ang pasilyo habang sila ay naglalakad. Kapansin-pansin na ang bahaging iyon ay isinara o naiwan sa labas ng mga gawain ng mga tauhan. Mga nakasarang pinto, baluktot na frame, mga bintanang nababalutan ng alikabok,
Ang kapaligiran ay nakakabahala, ngunit hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa pagpapabaya. Huminto si Boyet sa isang sulok. Naroon sila, sabi niya habang itinuturo ang kanyang kamay. Naramdaman ni Andres na tumataas ang kanyang pulso. Alam niyang hindi pa nila makikita ang kanyang mga anak. Ang sandaling iyon ay para sa susunod na kabanata, ngunit ang pagiging malapit sa lugar kung saan sila nanatili ay nagpukaw ng malalim na emosyon. Huminga ng malalim si Elena na sinubukang panatilihing kalmado. Humakbang ang bata, ngunit nangyari ang isang hindi inaasahan. Isang malalim na tunog, tulad ng isang mahinang paghampas sa kahoy o metal, ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Hindi ito malakas, ngunit malinaw, sapat upang mapahinto sila. Hinawakan ni Elena ang braso ni Andres na may likas na reaksyon. Tumingin si Andres sa dilim, hindi makilala ang anuman. Mayroon ba diyan? Tanong niya sa mahinang tinig. Ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling tinig ay bumalik sa pasilyo. Kumunot ng bahagya ang noo ni Boyet. Wala dapat doon sa bahaging iyon, bulong niya. Isang halos hindi naririnig na tunog ang tumawid sa hangin. Isang pagdausdos na tila may dahan-dahang gumagalaw sa sahig. Naramdaman ni Elena na nanginginig ang kanyang mga binti. Humakbang si Andres nang hindi gaanong lumalapit nakatuon sa paggalaw. Ang gusali, luma at tahimik, ay tila pinagmamasdan sila mula sa bawat anino. At bagaman wala silang makita, malinaw ang pakiramdam. Hindi sila nag-iisa. Tahimik ang pasilyo, tila pinipigilan ng gusali ang paghinga. Pagkatapos ng mahinang tunog na iyon, walang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Hawak pa rin ni Elena ang braso ni Andres habang nakatingin siya sa dilim sa dulo. Si Boyet, na mas sanay sa mga sulok na iyon kaysa sinumang matanda, ay humakbang ng maingat. Kung minsan ay may tumutunog, bulong niya. Luma na ang lugar. Lohikal ang paliwanag, ngunit hindi nito pinakalma ang pagkabahala. Ang kapaligiran ay tila puno ng isang bagay na hindi matukoy, isang halo ng pagpapabaya at pag-asa. Huminga ng malalim si Andres na sinubukang panatilihing malinaw ang isip. Magpatuloy tayo, sabi niya sa wakas. Tumango si Elena at dahan-dahang binitawan ang kanyang braso. Bagaman nanatili siyang napakalapit, ipinagpatuloy ni Boyet ang paglakad ng tahimik. Ang liwanag na pumapasok sa isang basag na bintana sa dulo ng pasilyo ay bumuo ng isang manipis na linya sa sahig, sapat upang makilala ang mga nagbabalat na dingding at ang sirang sahig. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Andres ang bawat detalye. Mga nakabukas na pinto, mga walang laman na silid, mga hindi ginagamit na estante. Lahat ay tila huminto sa oras. Nagulat siya sa pag-iisip na sa kapaligiran na napakalayo sa anumang pag-aalaga ay maaaring naroon ang kanyang mga anak. Isang ideya ang biglang dumaan sa kanya na nagdulot ng malalim na epekto. Kung naroon sila, gaano katagal kaya silang nag-iisa? Paano kaya nila nalampasan ang takot o ang lamig? Mahirap isipin nang hindi nanginginig ang puso. Huminto si Boyet sa harap ng isang makitid na pinto na may nakikitang pilas sa frame. Dito, sabi niya sa isang halos seremonyal na tono. Nagkatinginan ng tensyonado si Andres at Elena. Inaasahan nila ang sandaling ito mula pa nang bigkasin ng bata ang pahayag na iyon sa sementeryo, ngunit ang harapin ito ng napakabilis sa isang napakainit na lugar ay nagpukaw ng mga emosyon na hindi nila handang iproseso. Dahan-dahang itinulak ni Boyet ang pinto. Mahina ang tunog, ngunit sapat upang basagin ang ganap na katahimikan. Sa loob ay isang maliit na silid, naiilawan lamang ng liwanag na pumapasok mula sa isang lateral na bintana na walang kurtina. Malamig ang hangin. Sa sahig ay may dalawang manipis na kutson na nakalagay ng magkatabi. Sa isa sa mga ito, dalawang figura ng bata ang nakahiga ng napakalapit, tila naghahanap ng proteksyon sa isa't isa. Lumabo ang eksena para kay Elena ng isang sandali. Napuno ng luha ang kanyang mga mata bago pa man maisaayos ng kanyang isip ang kaisipan. Sila iyon. Naramdaman ni Andres na may isang bagay sa loob niya ang gumuho. Hindi isang masakit na pagguho tulad ng kanyang naranasan nang matanggap niya ang balita ilang buwan na ang nakakaraan, kundi isang ganap na kakaiba, hindi inaasahan, napakalaki, halos hindi kapani-paniwala. Tila nagbago ang anyo ng mundo sa kanyang harapan. Gising ang mga bata, bagaman tensyonado. Nang marinig ang pinto, bahagyang umupo ang isa sa kanila. Magulo ang buhok niya at alerto ang tingin, halos nagtatanggol. Ang isa naman ay kumapit sa kanyang braso upang humingi ng suporta. Pareho silang nakasuot ng simpleng damit, mga detalye na hindi magkatugma na tila binigay lang sa kanila ng walang gaanong atensyon.
Malinis ang kanilang mga mukha, ngunit halata na pagod. Ayos lang, bulong ni Boyet. Humakbang ng ilang hakbang patungo sa kanila. Walang masama na mangyayari, hindi nila kayo gustong saktan. Agad na kinilala ng dalawang bata ang kanyang boses. Bahagyang kumalma ang nakaupong bata, bagaman hindi niya binitawan ang braso ng kanyang kapatid. Ang isa, na mas maliit, ay tumingala at itinuon ang kanyang mga mata kina Andres at Elena. Mayroong kakaiba sa mga tingin na iyon na hindi nangangailangan ng kumpirmasyon. Hindi lang ito magkatulad na katangian, kundi isang malalim na koneksyon, isang bagay na agad na makikilala ng sinumang magulang, isang bakas na hindi mabubura ng panahon. Idinikit ni Elena ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig na sinubukang pigilin ang isang hikbi na malapit nang kumawala. Santi, bulong niya nang hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bahagyang umiling ang mas matandang bata na naguguluhan. Hindi agad siya nag-react. Hindi siya humakbang patungo sa kanya, tanging pinagmamasdan lamang. Sinusubukang intindihin kung sino ang mga taong iyon, naramdaman ni Andres na nanginginig ang kanyang mga binti. Humakbang siya pasulong, kaunti lamang, nang hindi sinasakop ang espasyo ng mga bata. Hindi niya sila gustong takutin, hindi niya alam kung paano lalapit nang hindi nasisira ang isang bagay na delikado. Noon niya nakita, sa pulso ng mas batang bata, sa pagitan ng maluwag na damit, mayroong isang lumang hospital bracelet, luma, ngunit buo. Malabo ang plastik dahil sa pagkasira, ngunit nakasulat ang pangalan ng malinaw, Mati Valdez Reyes. Idinikit ni Andres ang kanyang isang kamay sa kanyang dibdib na tila kailangan niyang humawak upang hindi matumba. Tila nawala ang lahat ng hangin sa silid. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang walang babala. Si Elena, na hindi na kayang pigilin ang emosyon, ay humakbang ng isang hakbang at pagkatapos ay nag-atubili, nakahawak sa frame ng pinto. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanila, yakapin sila, halikan sila. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagsasabi na dapat siyang mag-ingat. Hindi na siya kilala ng mga bata. Hindi sa paraan na ang isang matibay na alaala ay nagpapanatili ng isang ugnayan. Sila ay mga bagong mukha na lumitaw sa isang lugar na walang ibang dumadalaw. Lumapit si Boyet at yumuko sa tabi ng dalawang magkapatid. Ayos lang ang lahat, sabi niya ng mahina. Hinahanap nila kayo. Tiningnan ng mas matandang bata ang maliit na bata na tila sinusubukan niyang magpasya kung dapat siyang maniwala sa kanyang naririnig. Isinandal ng mas maliit ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang kapatid na naghahanap ng seguridad. Humakbang muli si Andres. Sa pagkakataong ito ay bahagyang nagulat si Mati, ngunit hindi siya lumayo. Si Santi naman ay tiningnan siya ng may atensyon. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw mula sa kanyang mukha patungo sa pulseras, tila sinusubukang intindihin ang matinding reaksyon na ipinapakita ng matandang iyon nang makita ito. Ayaw naming takutin kayo, sabi ni Andres na may basag na tinig. Gusto lang namin kayong makita. Ligtas kayo. Sa wakas ay bumuntong hininga si Elena. Tinakpan niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Tila naghintay ang kanyang puso sa sandaling ito, mula pa nang bumagsak ang kanilang mundo ilang buwan na ang nakakaraan. Mahal ko, bulong niya. Sila iyon, Andres, sila iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Santi, naguguluhan sa emosyon na nakikita niya sa kanilang mga mukha. Hindi nasaktan ng mga bata, ngunit may dala silang naipong tensyon na nagpapahiwatig ng kawalan ng katiyakan. Nang gabi ng walang kapayapaan, si Mati, na nakahiga pa rin sa kanyang kapatid, ay mas humigpit ang hawak sa braso ni Santi. Malinaw na sila ay nagkakaisa sa isang malalim na tiwala, isang alyansa na katangian ng mga umasa sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Humakbang ng mas mabagal si Andres. Santi, Mati, binigkas niya ang mga pangalan ng may paggalang na naglalaman ng mga buwan ng sakit, paghahanap at kawalan. Nag-react si Santi sa tunog ng kanyang pangalan, hindi nang may ganap na pagkilala, ngunit nang may kislap ng atensyon na nagpabalik sa puso ni Andres. Mahina siyang umiling, tila sinusubukang iugnay ang isang bagay na malayo. Si Elena, na hindi na kayang manatili sa likuran, ay lumapit nang nanginginig ang mga yapak hanggang sa 1 metro na lamang ang layo niya sa kanila. Mga anak, bulong niya nang hindi gaanong itinaas ang kanyang boses. Narito kami. Mas humigpit ang kapit ni Mati sa kanyang kapatid. Bagaman tila hindi na siya natatakot na lumapit ang mga taong iyon, nag-iingat lang siya, tulad ng isang bata na hindi naiintindihan kung bakit napakaraming emosyon ang nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Boyet ang kamay ng maliit na bata. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Hindi nila kayo gustong ilayo.
Hinahanap nila kayo. Tiningnan siya ni Santi ng mas kalmado. Lumambot ang kanyang ekspresyon at nawala ang bahagi ng pagiging matigas ng kanyang katawan. Si Boyet ang kanyang punto ng reference, ang kanyang tulay sa pagitan ng isang limitadong realidad at isang bago na nagulat sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Andres, na nag-iwan ng simbolikong espasyo para kina Andres at Elena upang punan ang lugar na buwan ng bakante. Ang mas matandang bata, na nakikita pa rin ang pulseras sa ilalim ng kanyang manggas, ay bahagyang iginalaw ang kanyang kamay pasulong at bahagyang lumambot pa ang kanyang tingin. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig ng dalawang kamay na sinubukang pigilin ang isang tahimik na pag-iyak. Si Andres, na may mga luha na hindi na niya maitago, ay naunawaan sa sandaling iyon na ang anumang opisyal na bersyon ay walang saysay sa harap ng kanyang nakikita. Naroon ang katotohanan, humihinga. Magkayakap ang dalawang bata na nakaligtas sa paraang hindi pa rin nila maipaliwanag. At kung ano ang isinulat sa mga dokumento, selyo o ulat ay wala ng kapangyarihan sa realidad na iyon. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay nanatili ng ilang sandali, tila gusto ng gusali na sipsipin ang lahat ng nangyayari. Sina Andres at Elena ay nakaluhod pa rin sa harap ng mga bata, hindi kayang alisin ang kanilang tingin. Si Boyet, na hanggang sa sandaling iyon ay ang gabay ng kambal, ay humakbang paatras ng may paggalang. Huminga ng malalim si Andres bago tumayo. Ayaw niyang pilitin ang mga bata, ngunit kailangan niyang maintindihan kung paano sila napunta doon. Bumalik siya sa pasilyo na sinubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Napakaraming tanong na walang sagot. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha ng maingat. Ang emosyon ng muling pagkikita ay nananatili, ngunit lumitaw din ang isang kakaibang pagkabahala. Paano posibleng naroon ang kanyang mga anak sa lugar na iyon nang walang sinumang nagbigay alam sa kanya? Boyet, sabi ni Andres, na sinubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Sino ang nagbabantay sa lugar na ito ngayon? Pinag-isipan ng bata ng ilang segundo. Napakakonti na lang ng tao, sagot niya. Karamihan ay umalis na. Sabi nila ay isasara na raw ito sa lalong madaling panahon. Ang kumpirmasyon ay nagdulot ng bagong bigat kay Andres. Kung ang bahay ampunan ay nasa proseso ng pagsasara, malinaw na ang pangangasiwa ay dapat na minimal sa mga nakaraang buwan. Ngunit gayon paman, paano nawala sa mga record ang dalawang bata? Kailangan nating kausapin ang namamahala, sabi niya sa wakas. Tumango si Boyet at itinuro sa kanila na sumunod. Sina Santi at Mati ay nanatili na nakaupo, nakatingin ng may atensyon. Mukha silang hindi pa handa na gumalaw at hindi rin sila pilitin ni Andres. Alam niyang babalik siya sa loob ng ilang minuto. Lumabas sila ng silid at bumalik sa pangunahing pasilyo. Ang pakiramdam ng pagpapabaya sa lugar ay nagkaroon na ngayon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lang ito isang lumang gusali, kundi isang magulong sistema na, nang walang pangangasiwa, ay pinahintulutan ng dalawang bata na maging invisible. Dinala sila ni Boyet sa isang opisina sa dulo ng pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, isang babaeng may katamtamang edad ang nagsusuri ng mga kahon na puno ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagod. Tila ang mga obligasyon sa pagtanggal ng lugar ay sumobra sa kanya. Manang Linda, sabi ni Boyet nang mahina mula sa pasukan. Tumingala ang babae. Nang makita ang mga bagong dating, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkabigla tungo sa pagiging hindi komportable. Inayos niya ang kanyang salamin at inilagay ang mga papel sa mesa. Ano ang nangyayari, Boyet? Akala ko nasa mga silid ka sa likuran. Humakbang ang bata sa gilid upang makita sina Andres at Elena. Gusto nilang kausapin kayo. Dahan-dahang tumayo ang tagapamahala ng bahay ampunan. Magandang umaga, bati niya sa isang formal na tono. Hindi ako umaasa ng mga bisita. Maaari ba akong tumulong sa inyo? Lumapit si Andres na sinubukang pakalmahin ang nakatagong tensyon. Kami ang mga magulang ng dalawang bata na nasa silid ng saradong bahagi. Sabi niya ng malinaw, gusto naming maintindihan kung paano sila napunta doon. Nagulat ang babae. Magulang? Ulit niya habang idinidikit ang isang kamay sa kanyang dibdib. Hindi ko alam na may pamilya silang naghahanap sa kanila. Naramdaman ni Elena ang isang bagong panginginig. Nawawala sila sa loob ng maraming buwan, paliwanag niya. At hindi kami nakatanggap ng impormasyon na narito sila. Huminga ng malalim ang tagapamahala. Tila ang bigat ng maraming responsibilidad ay bumagsak sa kanyang balikat. Maging tapat ako, sabi niya sa pagod na tinig. Ang lugar na ito ay nasa transition sa loob ng mahabang panahon. Bahagi ng mga tauhan ay inilipat, ang iba ay nagbitiw.
Ang mga file ay hindi kumpleto at ang mga bata na pumasok sa mga nakaraang buwan ay dumarating ng walang malinaw na dokumentasyon. Marami ang inilipat ng emergency, ang iba ay dinala ng mga institusyon na wala na. Huminto siya bago magpatuloy. Nang dumating ang 2 batang iyon, walang nagbigay sa amin ng record, walang pangalan, walang reference. Sinabi lang nila na kailangan nila ng pansamantalang lugar habang nilulutas ang kanilang sitwasyon at pagkatapos ay walang bumalik upang hanapin sila. Idinikit ni Elena ang kanyang isang kamay sa kanyang noo. Ngunit paano nangyari na walang naitala, walang nota, walang pangalan? Umiling ng dahan-dahan ang babae. Sinubukan, ngunit sa gitna ng pagsasara, ang tanggapang namamahala ay huminto sa pagpapadala ng mga form at ang mga dumating ay hindi kumpleto. Sa totoo lang, inakala ko na sila ay bahagi ng isang panlabas na kaso at sa lalong madaling panahon ay may kukuha sa kanila. Hindi nangyari. Naramdaman ni Andres ang isang komplikadong halo ng emosyon, galit na pinipigilan, pagkagulat at isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa na dumating siya sa oras. Hindi sila dapat nanatili sa isang abandonadong bahagi, sabi niya ng matatag, nang hindi itinaas ang kanyang boses. Yumuko ang tagapamahala. Alam ko, ngunit sa napakaliit na tauhan, maraming lugar ang nawalan ng pangangasiwa. Ang bahagi kung saan sila natagpuan ay dapat nasarado na sa loob ng maraming buwan. Hindi ko alam kung sino ang nagdala sa kanila doon o kung sila mismo ang lumipat upang maghanap ng mas tahimik na lugar. Ang alam ko lang ay hindi kami nagkaroon ng sapat na follow-up. At ikinalulungkot ko, ang kanyang mga salita ay hindi isang depensa, kundi isang tapat na pag-amin ng kawalan ng organisasyon. Huminga ng malalim si Elena na sinubukang panatilihin ang kalmado. Nakatanggap ba sila ng atensyon? May nag-aasikaso ba sa kanila? Ang pangunahing pangangailangan, sagot ng tagapamahala, pagkain, damit, isang lugar na matulugan. Ngunit nang walang opisyal na dokumento ay hindi namin sila maaaring bigyan ng tunay na record. Lahat ay pansamantala, masyadong pansamantala. Pinagmamasdan ni Andres ang mga kahon na nakatambak sa likuran niya. May mga folder na hindi pa sarado, mga dokumentong magulo, mga papel na may kamakailang petsa kasama ang iba pang mas luma. Ito ang eksaktong refleksyon ng isang labis na karga na sistema na hindi kayang hawakan ng napakaraming pagpasok at paglabas ng walang matatag na istruktura. Mayroon bang record kung sino ang nag-iwan sa kanila rito? Tanong niya. Sinuri ng tagapamahala sa kanyang isip ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Naalala ko lang na dumating sila ng huli, halos sa gabi, sabi niya. Dinala sila ng isang tao na nagsabing galing sa isang kaakibat na institusyon, ngunit sa oras na iyon ay hindi kami humingi ng karagdagang impormasyon. Ito ay panahon ng maraming paggalaw at nagmadali ang mga tao. Napakagatlabi si Elena na pinipigilan ang halo ng kalungkutan at pagkalito. At walang bumalik, walang nagtanong sa kanila. Wala, aminado ng tagapamahala. Pagkatapos ng ilang panahon, inakala ko na sila ay nasa proseso ng paglipat, ngunit dahil halos walang tao na ang lugar, walang nagbigay ng follow-up. Lumunok si Andres. Sinusubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang marinig ang paglalarawan ng nangyari ay nagpukaw ng malalim na bagay sa kanya. Hindi ito direktang kasalanan ng sinuman, kundi resulta ng isang mahina at labis na karga na sistema. Kailangan kong agad na ayusin ang sitwasyon, sabi niya ng may determinasyon. Hindi maaaring mawalan ng identidad ang aming mga anak sa loob ng isang administratibong pagsasara. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon na mayroon kayo, kahit na minimal lang. Tumango ang tagapamahala. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nasa aming mga file, sagot niya. Bagaman sinasabi ko sa inyo na kaunti lang iyon, gagawin ko pa rin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan kayo. Huminga si Andres sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras na may kakaibang pakiramdam, hindi ng ganap na ginhawa, kundi ng direksyon. Lumapit ng bahagya si Elena sa babae. Salamat sa pagsasabi ng totoo, sabi niya sa mahinang tono, nang walang panunumbat. Yumuko ang tagapamahala, nagpapasalamat sa pag-unawa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maitama ang hindi naayos. Tumango si Andres tiyak. Maraming bagay pa rin ang hindi nila naiintindihan. Ngunit isang desisyon ang nagsisimulang mabuo sa loob niya. Aayusin niya ang bawat detalye, oorderin ang bawat dokumento, at tiyakin na sina Santi at Mati ay mapapailasyam sa kanyang proteksyon sa lalong madaling panahon. Iyon ang susunod na hakbang. Lumabas si Andres sa opisina ng tagapamahala na may halo ng pagmamadali at panloob na kalinawan. Ngayon na alam niyang ang mga bata ay nawala sa anumang formal na record,
Ang prioridad ay ibalik ang kanilang identidad. Hindi niya maaaring payagan na ang mga irregularidad na iyon ay patuloy na markahan ang kanilang kapalaran. Naglalakad si Elena sa kanyang tabi na sinubukang panatilihing kalmado. Matapos ang damdamin na kanyang naranasan sa huling oras, natagpuan nila ang kanilang mga anak. Sila ay buhay, ngunit may mahaba pa silang lalakbayin bago ang lahat ay bumalik sa ayos. Bumalik sila sa silid kung saan nananatili sina Santi at Mati kasama si Boyet. Mas kalmado ang mga bata bagaman takot pa rin sila sa anumang hindi kilalang matanda. Nag-uusap si Boyet sa kanila ng mahina, tila nagkukuwento ng isang simpleng bagay upang libangin sila. Nang makita sina Andres at Elena, tiningnan sila ng kambal ng may atensyon. Hindi sila lumapit, ngunit hindi rin sila nagpakita ng pagtanggi. Ito ay isang maliit, ngunit makabuluhang pag-unlad. Huminga ng malalim si Elena at lumuhod muli. Sa pagkakataong ito ay walang luha na may kakaibang kapanatagan. Maaari ba akong lumapit? Tanong niya ng mahina na nagbibigay ng espasyo para sa mga bata na magpasya. Hindi sumagot si Santi sa pamamagitan ng salita, ngunit bahagyang pinarelax niya ang kanyang mga balikat. Tiningnan ni Mati si Boyet na naghahanap ng kanyang pag-apruba. Nang tumango ang mas matandang bata, dahan-dahang lumapit si Elena sa kanila. Hindi niya sinubukan na yakapin sila. Hindi niya sinubukan na pilitin sila. Umupo lamang siya malapit at nagsalita ng mahina. "Kami ay sasamahan kayo," sabi niya. "Hindi namin gustong mag-isa kayo." Ang mga salita ay hindi naghahanap ng sagot, kundi presensya lamang. Isinandal ni Mati ang kanyang ulo sa braso ng kanyang kapatid at ibinalik ni Santi ang kanyang tingin kay Andres na tila sinusuri ito. Walang ganap na pagkilala, ngunit mayroong isang bagong pagkausyoso. Si Andres, na nakita na nakakuha si Elena ng maliit na emosyonal na espasyo, ay nagpasya na huwag pahabain ang sandaling iyon sa mga tanong. Mayroon siyang ibang kailangang asikasuhin, ang legal. "Babalik ako agad," bulong niya kay Elena. "Kailangan kong simulan ang proseso." Tumango siya, naiintindihan na ito ay mahalaga. Ilang minuto pagkatapos, nagtungo si Andres sa administratibong lugar ng bahay ampunan. Ang tagapamahala, na nababalutan pa rin ng mga kahon, ay sinalubong siya na may folder sa kanyang mga kamay. "Ito lang ang lahat ng mayroon ako tungkol sa mga bata," sabi niya. "Ikinalulungkot kong napakakonti nito." Binasa ni Andres ang mga papel. Tulad ng kanyang inaasahan, ang mga ito ay hindi kumpleto na dokumento nang walang malinaw na petsa o responsableng lagda. May mga pangkalahatang nota, ngunit walang formal. Ang minimum na kinakailangan upang magrehistro ng isang pansamantalang pagpasok, wala na. Sa pamamagitan nito ay hindi ako maaaring magsimula ng direkta sa kustodiya, sabi niya na sinubukang panatilihin ang kanyang sarili. "Kailangan kong gumawa ng angkop na record at iulat ang kanilang sitwasyon. Maaari akong gumawa ng karagdagang akta," sagot ng tagapamahala. "Mas mabuti na walang mga butas kapag dumating ang huling pangangasiwa ng pagsasara." Naramdaman ni Andres ang bahagyang pagkagulat. "Pangangasiwa? Kailan iyon?" Tiningnan siya ng babae na may pag-aalala. "Inaasahan ito sa susunod na linggo, ngunit ipinagbigay alam sa akin na maaaring mapabilis. Marahil sa 1 o 2 araw ay pinapabilis nila ang lahat ng nakabinbin na pagsasara." Ang biglaang pagpapabilis na iyon ay nagpakomplikado sa sitwasyon. Ang isang formal na inspeksyon ay nangangahulugan ng pagsusuri ng mga dokumento, mga panayam at kontrol sa bawat paggalaw. At sa napakakomplikadong mga record, ang panganib na muling maipadala ang mga bata sa isang pansamantalang sistema ay totoo. Isinara ni Andres ang folder ng may determinasyon. "Kailangan kong simulan ang proseso ngayon mismo," tumango ang tagapamahala. "Ihahanda ko sa inyo ang mga form ng deklarasyon upang maipresenta ninyo ang mga ito ngayon din sa kinauukulang tanggapan. Kung makakagawa tayo ng record ng kanilang identidad at relasyon bago ang inspection, mas madali." Nagpasalamat si Andres. Bagaman magulo ang lugar, nagpakita ang tagapamahala ng kahandaang itama ang administratibong kaguluhan. Habang inihahanda ang mga dokumento, bumalik si Andres sa pamilya. Nakita niya si Elena sa pasilyo at ipinahayag ng kanyang ekspresyon na may nangyari habang siya ay wala. Hindi ito takot, kundi tensyon. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong niya habang lumalapit. Dahan-dahang huminga si Elena. Dumating sila upang ipaalam na maaaring dumaan ang inspeksyon bukas, sabi niya ng mahina nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Naramdaman ni Andres ang isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Sinabi ng tagapamahala na 1 o 2 araw, ngunit iba ang matanggap ang pinabilis na kumpirmasyon. "Bukas," ulit niya. "Oh,
Tumango si Elena. Susuriin nila ang buong gusali at bawat dokumento at natatakot ang tagapamahala na dahil sa kawalan ng kumpletong record, maaari silang magpasya ng pansamantalang paglipat. Sumikip ang puso ni Andres. Nagpatuloy siya sa proseso, ngunit hindi sapat upang ang lahat ay maitatag. Kailangan nating maghanda, sabi niya, nang may resolusyon at manatili malapit sa kanila. Tumango si Elena, kinakagat ang kanyang labi na may pag-aalala. Lumalapit ang inspeksyon at kasama nito ang posibilidad na muling maging komplikado ang lahat, ngunit nagpasya na si Andres. Hindi niya hahayaang muling paghiwalayin ang kawalan ng kaayusan sa administratibo ang kanyang pamilya. Sumapit ang sumunod na umaga, bago pa man ganap na makapaghanda sina Andres at Elena ng emosyonal, iba ang kapaligiran sa bahay ampunan, mas tahimik, mas matatag, tila alam mismo ng mga pader na may mahalagang mangyayari. Ang natitirang tauhan ay dahan-dahang gumagalaw, nagsusuri ng mga dokumento, nag-aayos ng mga folder at naglilinis ng mga espasyo na sa loob ng maraming buwan ay nanatiling buo. Si Andres ay nasa tabi ng tagapamahala sa administratibong lugar. Ang mga papeles ng paunang record ay nasa mesa pa, sariwa pa. Sinusubukan niyang panatilihing kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Susubukan kong ipaliwanag sa kanila ang lahat ng iyong sinabi, sabi ng tagapamahala sa tensyonadong tinig. Bagaman ang mga pamamaraang ito ay karaniwang sumusunod sa isang napakahigpit na protokolo, tumango si Andres nang hindi nawawala ang kanyang konsentrasyon. Gabi-gabi niyang pinag-iisipan ang mga posibilidad, ngunit wala sa mga ito ang naghanda sa kanya para sa darating. Si Elena ay kasama si Boyet at ang kambal sa silid. Alam niyang iyon ang lugar kung saan ang mga bata ay hindi gaanong vulnerable. Nagsalita siya sa kanila ng mahina, pinagmamasdan ang bawat kilos ng may kirot sa puso. Nananatili si Santi malapit sa kanyang kapatid, nakatuon sa anumang ingay mula sa pasilyo. Si Mati, bagaman nanatiling tahimik, ay kumalma kapag kinakausap siya ni Elena. Tila pinapakalma ng kanyang boses ang isang bagay sa loob niya. Ang tunog ng makina sa pasukan ay pumutol sa katahimikan. Tumingala ang tagapamahala, dumating na sila. Huminto ang isang opisyal na van sa harap ng gusali. Mula rito ay bumaba ang 3 tao, 2 inspektor at isang social worker na may asul na folder sa ilalim ng kanyang braso. Naglakad ang babae ng matatag, nang walang ipinapakitang emosyon. Sa likuran niya, isang inspektor ang may dalang kahon ng mga selyadong dokumento. Sinalubong sila ng tagapamahala. Magandang umaga. Bati niya na sinubukang panatilihing magalang ang tono. Inaasahan namin kayo ng kaunti pang huli. Nagbago ang schedule, sagot ng social worker ng walang paligoy-ligoy. Napagdesisyunan naming pabilisin ang pagsusuri. Pinagmamasdan ni Andres mula sa ilang metro ang lumalaking pagkabahala sa kanyang kalooban. Hindi sila simpleng bisita, dumating sila na may malinaw na awtoridad at tiyak na layunin. Ang nakataya ay hindi ang gusali, kundi ang kapalaran ng bawat bata sa ilalim ng bubong na iyon. Kailangan kong makita ang kasalukuyang mga record, sabi ng social worker habang binubuksan ang asul na folder, kasama ang anumang kamakailang pagpasok. Lumunok ang tagapamahala. Siyempre, dito. Dinala niya sila sa isang mesa kung saan may mga nakabukas na folder. Nagsuot ng guwantes ang mga inspektor at sinimulang suriin ang mga dokumento nang may matinding pagkaingat. Pinaghiwalay nila ang mga pahina isa-isa. Minarkahan ang mga obserbasyon gamit ang maliliit na notepad. Lumapit si Andres na sinubukang panatilihin ang kanyang kapanatagan. Paumanhin, sabi niya. Ako ang ama ng 2 bata na narito. Sinimulan ko ang proseso ng kustodiya kahapon. Naihatid ko na ang kinakailangang dokumentasyon sa tanggapan ng mga record. Tiningnan siya ng social worker ng ilang segundo bago sumagot. Anumang proseso na ipinasa sa labas ng lugar na ito ay susuriin kapag nakumpleto namin ang pangangasiwa. Hanggang noon, lahat ng bata ay mananatili sa ilalim ng responsibilidad ng establishmento na ito. Ang kanyang tono ay matatag, halos mekanikal. Naiintindihan ko, sabi ni Andres. Gusto ko lang tiyakin na hindi mailipat ang aking mga anak habang nagpapatuloy ang proseso. Sinuri ng babae ang isang listahan at sumagot ng hindi tumitingala. Sinasabi ng regulasyon na sa isang agarang pagsasara ay isasagawa ang isang pansamantalang relokasyon ng lahat ng menor de edad nang walang pagbubukod. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na tila isang malakas na suntok. Ngunit ang aking mga anak, sinubukan ni Andres. Ang sitwasyon ay susuriin pagkatapos, putol niya. Sa kasalukuyan, lahat ay dapat ilipat.
Lumitaw si Elena sa sandaling iyon mula sa pasilyo kasama ang kambal na malapit sa kanya. Hawak siya ni Santi ng mahina sa kamay. Si Mati ay umusad na nakatingin sa paligid ng maingat. Sinamahan sila ni Boyet, nakatuon sa anumang reaksyon. Pinagmamasdan sila ng social worker na may neutral na kilos bago lumapit. Ang dalawang batang ito ba ang mga kapatid na kakilala pa lang? Tanong niya. Oo, sagot ni Andres na umusad. Inaayos namin ang kanilang sitwasyon. Sila ang aming mga anak. Mabilis na sinuri ng social worker ang mga pulseras sa pulso ng mga bata. Nakikita ko ang mga pangalan, sabi niya. Ngunit walang formal na record ng pagpasok sa bahay ampunan. Ito ay nangangahulugan na ang kanilang presensya rito ay walang balidong institusyonal na record. Naramdaman ni Elena ang isang panginginig. Kaya kami narito, bulong niya. Upang itama ito, mahigpit na isinara ng babae ang folder. Precisely dahil dito sila ay dapat ilipat kasama ang iba pang mga menor de edad. Hanggang sa suriin ng nakatataas na tanggapan ng mga dokumento na iyong isinumite kahapon, sila ay mananatili sa pansamantalang kustudiya. Hinangaan ni Andres ang karaniwang kapanatagan ni Elena, ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya na maaari siyang mawala. Humakbang siya pasulong. Hindi ninyo sila maaaring kunin ng walang pagsusuri sa kaso. Sila ang aming mga anak. Narito kami, available. Walang dahilan upang paghiwalayin sila. Nananatili ang social worker sa kanyang hindi nababagong posisyon. Ginoo, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, sagot niya. Ngunit sa panahon ng agarang pagsasara, ang mga desisyon ay ginagawa ayon sa protokolo, hindi ayon sa personal na sitwasyon. Anumang eksepsyon ay dapat aprubahan ng rehiyonal na supervisor, hindi ako. Patuloy na sinisiyasat ng mga inspektor ang gusali, naglilipat ng mga kahon at kumukuha ng mga litrato. Ang kanilang trabaho ay detalyado, impersonal at mabilis. Umurong ng bahagya si Santi, nababahala sa presensya ng napakaraming hindi kilalang tao. Mas humigpit ang hawak ni Mati sa kanyang kamay. Yumuko si Elena sa kanila upang pakalmahin sila. Si Boyet, nang makita ang lumalaking tensyon, ay humakbang pasulong. Binibini, ayaw nilang umalis, sabi niya nang may nakakaantig na katapatan. Tiningnan siya ng social worker nang walang kalupitan, ngunit hindi rin nang may pag-unawa. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, sagot niya sa patag na tinig. Ngunit ang desisyon ay hindi nakasalalay sa mga individual na opinyon. Ang aming layunin ay tiyakin ang kaayusan at seguridad. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang mga kamay, nakikipaglaban upang mapanatili ang kontrol. Gusto niyang iwasan ang anumang saloobin na maaaring makasama sa proseso. Pahintulutan ninyo akong samahan sila sa panahon ng relokasyon, pakiusap niya. Hindi pinahihintulutan, sagot niya agad. Dadalhin ang mga bata sa opisyal na sasakyan kasama ang iba. Maaari mo silang makita muli pagkatapos nating iharap ang paunang ulat. Ang mga salita ay tama mula sa administratibong punto de vista, ngunit naramdaman nilang malamig, hindi konektado sa emosyonal na realidad ng sandali. Ang tagapamahala, na tahimik na nakatingin, ay humakbang pasulong ng maingat. Maaari nating ipaliwanag na sinimulan na ng pamilya ang mga proseso. Marahil ay maaaring ituring na isang eksepsiyon. Umiling ng mahina ang social worker. Ang mga eksepsiyon ay autorisado mula sa rehiyonal na tanggapan. Kailangan kong sundin ang protokolo. Tiningnan ni Andres ang kambal. Sinubukan ni Santi na magmukhang matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkalito. Si Mati, na mas maliit, ay naghahanap ng seguridad sa kanyang kapatid. Nahihirapan huminga si Elena. Sinusubukang huwag umiyak sa harap nila. Pakiusap, sabi niya halos pabulong. Hindi sumagot ang social worker. Sa halip, binuksan niya ang asul na folder at binigkas ang pahayag na magbabago ng lahat. Ayon sa utos na ito, itutuloy ang agarang pagsasara ng establisimento at ang paglipat ng lahat ng menor de edad sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sinimulan ng mga inspektor ang pag-organisa ng paglipat. Ang isa sa kanila ay naghanda ng mga listahan. Ang isa naman ay tumawag sa radyo sa mga panlabas na tauhan na sasamahan ang pamamaraan. Naramdaman ni Elena na lumiliit ang kanyang mundo. Yumuko siya upang maging kasing taas ng mga bata. Hahanapin natin sila, bulong niya na sinubukang maging kalmado. Kahit saan sila dalhin, hindi sila mag-iisa muli. Yumuko si Mati na sinubukang intindihin. Mas humigpit ang kapit ni Santi sa kanyang mga daliri. Nang lumapit ang dalawang opisyal, instintibong umurong ang mga bata. Hindi sila umiyak, ngunit malinaw ang takot sa kanilang mga mata. Umakbang si Boyet na tila gustong pumagitna, ngunit idinikit ni Andres ang isang kamay sa kanyang balikat upang maiwasan ang pagiging komplikado ng sitwasyon.
Magiging maayos ang lahat, sabi ni Andres. Bagaman hirap siyang magsalita. Aayusin ko ito. Ipinapangako ko. Maingat na yumuko ang mga opisyal upang kunin ang kambal. Tiningnan ni Santi ang kanyang ama sa huling pagkakataon bago bitawan ang kamay ni Elena. Si Mati, naguguluhan, ay sinundan ang paggalaw ng kanyang kapatid. Bumukas ang pangunahing pinto ng bahay ampunan. Binalutan sila ng liwanag sa labas at sa loob ng ilang segundo ay nawala ang dalawang bata sa loob ng opisyal na sasakyan. Naging paralisado si Elena. Naramdaman ni Andres ang isang kawalang magawa na napakalalim na nahirapan siyang huminga, ngunit gayunpaman ay nanatili siyang kalmado. Alam niyang anumang padalos-dalos na reaksyon ay lalo lamang magpapakomplikado sa proseso. Si Boyet, na hindi gumagalaw, ay nakatingin na may halong kalungkutan at pag-aalala. Isinara ng social worker ang kanyang folder at nagtungo sa labasan. Tahimik ang bahay ampunan at malinaw ang pakiramdam. May nagsimula na hindi inaasahan ni Andres at Elena. Nawala ang opisyal na sasakyan sa pangunahing kalsada habang nananatili sina Andres at Elena na hindi gumagalaw sa harap ng pasukan ng bahay ampunan. Napakalaking sakit ang naramdaman, ngunit alam ni Andres na ang manatiling paralisado ay hindi makakatulong. Huminga siya ng malalim at agad na gumawa ng desisyon. Susuriin ang bawat dokumentong ibinigay, bawat pirma, bawat selyo, hanggang sa maintindihan kung anong mekanismo ng administratibo ang nagpahintulot ng mabilis na pagkuha. Kailangan nating kumilos ngayon, sabi niya sa wakas sa isang matatag, bagaman pigil, na tinig. Tumango si Elena, ngunit malalim ang kanyang tingin. Ang emosyonal na dagok ay tahimik, ngunit malalim. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, tila disconnected lang siya, na tila ang realidad sa paligid niya ay nakabinbin. Hinawakan ni Andres ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahina. Ipinapangako kung hindi ito magiging permanente, bulong niya. Hindi natin sila mawawala muli. Tumango siya, bagaman ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagod na lampas sa kakulangan ng tulog. Si Boyet, na nananatili sa tabi nila, ay nakatingin sa walang laman na kalsada nang may pag-aalala. Tila natatakot din na ang mga bata ay masilo sa anumang komplikadong pamamaraan. Susuriin ko ang mga papeles, sabi ni Andres. Kailangan kong maintindihan ang kakalabas lang na nangyari. Nagtungo siya sa opisina ng administratibo, nandoon ang tagapamahala, nagsusuri ng mga kahon ng may kaba. Tila naramdaman din niya na ang proseso ay nagkaroon ng mas mahigpit na takbo kaysa sa inaasahan. Napakabilis ng mga inspektor, bulong niya. Hindi ko pa sila nakita kailanman na magpatupad ng utos na ganoon, nang walang puwang para sa dialogo. Idinikit ni Andres ang dalawang kamay sa mesa. Kailangan ko ang mga dokumentong dinala nila, pakiusap niya. Gusto kong suriin ang mga selyo, ang mga pirma, at ang utos ng paglipat. Binuksan ng tagapamahala ang isang metal na filing cabinet at kinuha ang isang kopya ng opisyal na utos. Ibinigay niya ito na may buntong hininga. Narito. Sinuri ko ito bago pa sila dumating. Mukhang tama naman. Sinimulan ni Andres na basahin ito ng maingat. Sa unang tingin, lahat ng nasa pahinang iyon ay mukhang walang kapintasan. Ang mga selyo ay tumpak na minarkahan. Ang mga pirma ay nakahanay. Ang mga petsa ay nasa loob ng normal na parameter. Gayunpaman, may isang bagay sa istruktura na nakakuha ng kanyang pansin. Masyadong eksakto ang mga dokumento, sabi niya. Wala silang mga pagbabago. Wala silang internal na tala. Wala silang cross-references. Masyadong malinis ang lahat. Tiningnan siya ng tagapamahala na naguguluhan. At masama ba iyon? Sa mga administratibong pagsasara ay palaging may mga pagwawasto, mga kalakip na form, mga internal na pagsusuri. Dito ay walang ganoon, sagot ni Andres habang binabalik ang pahina sa ilaw. Bukod pa rito, ang pirma na ito. Huminto siya. Lumapit ang tagapamahala. Ano ang nangyayari? Itinuro ni Andres ang isang maliit na detalye sa ibabang bahagi ng dokumento. Perpekto ang pirma, sabi niya. Masyadong perpekto. Nakita ko na ang pirma na iyan dati at alam kong hindi ito kailanman inuulit ng pareho. Ito ay isang katangian na hindi mapapansin ng sinuman. Ngunit siya ay may mga tao ng karanasan sa pagsusuri ng mga kontrata at autorisasyon sa loob ng kanyang sariling mga kumpanya. Ang mga pirma ng tao ay bihirang magkapareho. Palaging may maliit na pagbabago. Ito naman ay tila direktang nakaimprenta mula sa isang digital file. Ibig mo bang sabihin ay kinopya ito? Tanong ng tagapamahala na pinababa ang kanyang boses nang may pagkabahala. Isang posibilidad, sagot ni Andres. At kung ang pirma na ito ay isang kopya,
Marahil ang buong dokumento ay ginawa sa labas ng normal na proseso. Pumasok si Elena sa opisina sa sandaling iyon. Ang kanyang mga yapak ay mabagal, nasukat. Huminto siya sa tabi ni Andres nang walang sinasabi. Tila ang simpleng pagkilos ng pagiging malapit ay nagbigay sa kanya ng katatagan. "May nahanap ka ba?" tanong niya sa mahinang tinig. Inilagay ni Andres ang dokumento sa mesa. May hindi magkatugma. Ang mga papeles ay perpekto. Masyadong perpekto para sa isang tunay na pamamaraan. Walang bakas ng internal na proseso, tanging isang huling conclusion na agad nilang ipinatupad. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata ng isang sandali. Huminga ng malalim. "Ano ang ibig sabihin niyan para sa mga bata?" tanong niya. Na may nagtulak sa utos na ito nang hindi dumaan sa karaniwang kontrol, paliwanag niya, at kung sino man ang gumawa nito ay may access sa institusyonal na antas. Kumunot ang noo ng tagapamahala. "Mayroon pa ba?" sabi niya, na tila biglang naaalala. "Nang matanggap ko ang paunang abiso ilang araw na ang nakakaraan, may pirma ito ng isang hindi ko kilala. Akala ko ay isang pansamantalang kapalit, ngunit ngayon, naghanap siya sa isang tambak ng mga papel at nakita ang isang lukot na sobre. Binuksan niya ito at kinuha ang isang simpleng pahina, nang walang palamuti, na may maikling instruksyon. "Narito," sabi niya. "Ito ang paunang komunikasyon tungkol sa pagsasara." Hindi pamilyar sa akin ang pirma. Kinuha ni Andres ang pahina. Ito ay isang simpleng abiso na nagsasaad na ang bahay ampunan ay nakatakdang isara ng may prioridad. Sa ibaba, isang pangalan ang nakatayo. Isang pangalan na hindi inaasahang makikita ni Andres. Isang pangalan na nagdulot ng agarang panginginig sa kanya. "Sino iyan?" tanong ni Elena nang mapansin ang kanyang ekspresyon. Nagtagal si Andres ng ilang segundo bago sumagot. "Kilala ko siya," bulong niya. "May kaugnayan siya sa mahahalagang administratibong paggalaw. Hindi siya dapat pumirma sa pagsasara ng mga bahay ampunan." Tiningnan siya ng tagapamahala na naguguluhan. Siya ba ay isang maimpluwensyang tao? Dahan-dahang ibinaba ni Andres ang pahina. "Oo," sagot niya. "At hindi siya isang taong lumalabas sa mga ganitong uri ng usapin. Kung ang kanyang pangalan ay narito, ay dahil gusto niya." Nagulat si Elena. Si Boyet mula sa pintuan ay tahimik na pinagmamasdan ang pag-uusap, hindi lubos na naiintindihan, ngunit alam na may seryosong nangyayari. Inilagay ni Andres ang pahina sa mesa, humihinga ng kontrolado. Hindi na ito tungkol lang sa mga hindi perpektong dokumento o mga administratibong pagkakamali. Ang pangalang nakatatak doon ay nangangahulugang may isang taong may kapangyarihan, ang direktang nakialam, at ang pagtuklas kung bakit ay magiging susunod na hindi maiiwasang hakbang. Ang pangalan sa dokumento ay nananatili doon sa mesa na tila isang piraso na hindi dapat magkasya sa lugar na iyon. Pinagmamasdan ito ni Andres na may halong pagdududa at pagkalito. Imposibleng balewalain ito. Nananatili si Elena sa kanyang tabi na sinubukang iproseso ang impormasyon habang nakikipaglaban sa emosyonal na pagkapagod. "Sigurado ka ba?" tanong niya sa mahinang tinig. Huminga si Andres bago sumagot. "Oo, kilala ko siya ng mabuti. Ang pangalang ito ay lumalabas sa mahahalagang proyekto ng negosyo, hindi sa mga administratibong pagsasara ng mga bahay ampunan. Upang makita ang kanyang pangalan dito, kailangan niyang direktang makialam." Ang tagapamahala, na pinagmamasdan silang dalawa ng may pagkabahala, ay nangahas na magtanong, "Mayroon ba siyang koneksyon sa inyo?" Nagtagal si Andres ng ilang segundo bago sumagot, hindi dahil sa nag-aalinlangan siya sa katotohanan, kundi dahil ang pagbigkas nito ay nagpilit sa kanya na muling buhayin ang isang kuwento na kanyang iniwan ilang taon na ang nakaraan. "Nagtrabaho siya sa aking dating asawa," sabi niya sa wakas. O mas tumpak, nagtrabaho para sa kanya. Si Andrea ay may partikular na paraan ng paghawak ng mga bagay. Gusto niyang palibutan ang sarili niya ng mga tao na magpapadali ng anumang paggalaw nang hindi lumalabas ang kanyang pangalan. Yumuko si Elena. Alam niyang hindi madali para kay Andres ang banggitin si Andrea, ngunit naiintindihan din niya na ang pag-iwas sa paksa ay hindi makakatulong. "Sa tingin mo ay siya?" Sinimulan niyang sabihin. "Hindi ko alam," putol ni Andres, ngunit ang dokumentong ito ay may selyo na hindi magkatugma. At kung ang taong ito ang pumirma sa utos, malamang na kumilos siya ayon sa tagubilin ng isang taong may impluensya. Huminga ng malalim si Elena. "Sa tingin mo ba ay may kinalaman si Andrea sa pagpasok ng mga bata sa bahay ampunan?" Hindi agad sumagot si Andres. Naalala niya ang paraan ng paghawak ni Andrea sa bawat aspeto ng kanyang buhay noong magkasama pa sila. Eksaktong desisyon, isang patuloy na pangangailangan na kontrolin,
Isang perpeksyonistang pananaw na bihirang magbigay ng espasyo para sa pagkakamali. Bagaman matagal nang natapos ang kanilang relasyon, kilala niya ng mabuti ang bahaging iyon ng kanyang personalidad. Kung siya ay nagkaroon ng anumang partisipasyon, sabi ni Andres, hindi ito may masamang intensyon, ngunit maaari siyang kumilos na dala ng labis na pangangailangan na makialam kahit na sa mga bagay na hindi niya sakop. Kumunot ang noo ng tagapamahala, nagulat. Ibig mo bang sabihin na maaari siyang makaimpluwensya sa paglipat ng mga bata ng walang bakas? Kung mayroong sinumang kayang gawin iyon, siya iyon, sagot ni Andres ng seryoso. Habang nag-uusap sila, lumayo ng ilang hakbang si Elena. Sinubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang mga nakaraang araw ay puno ng hindi inaasahang pagtuklas at ngayon ay lumabas ang isang bagong sangkap, ang posibilidad na nakialam si Andrea sa isang kritikal na sandali para sa kanilang mga anak. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi pagkabahala. Mayroong kakaiba sa ideya na isang panlabas na tao ang nagdesisyon nang hindi sila kinonsulta na nagpuno sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Bumalik siya sa tabi ni Andres. Kailangan natin ng mga ebidensya, sabi niya. Hindi tayo maaaring magpalagay ng ganoon ng walang pagpapatunay. Eksakto, sagot niya. At mayroon lamang isang paraan upang makuha ang mga ito, sundan ang administratibong bakas. Kinuha ni Andres ang dokumento at pinag-aralan ang selyo. Hindi ito karaniwan. Mayroong isang diskretong insignia, mahirap mapansin kung hindi titingnan ng maingat. Ang selyong ito, sabi niya habang itinuturo ito, ay pag-aari ng isang tanggapan na gumagawa ng mga kontrata ng reorganisasyon. Ginamit ni Andrea ang parehong tanggapan na iyon noong pinamahalaan niya ang ilan sa aming mga ari-arian noon o noong nagtutulak siya ng mga personal na proyekto. Pinagmamasdan siya ni Elena ng may atensyon. Sinasabi mo ba na parehong lugar iyon? Tumango si Andres. Magkatugma ang pattern. Hindi karaniwan na ang tanggapang iyon ay lumabas sa mga proseso ng lipunan. Narito ang isang paggalaw na lumalabas sa normal. Muling sumabat ang tagapamahala. Kung ang pirma na ito ay hindi dapat narito, nangangahulugan ba ito na ang pagsasara ng bahay ampunan ay pinabilis sa panlabas na paraan? Isang posibilidad, sagot ni Andres. Marahil ay pinamahalaan pa nga ito upang walang sinumang makapansin na nasa loob ang mga bata. Naramdaman ni Elena ang isang mahinang panginginig. Hindi ito isang simpleng pag-iisip upang iproseso. Bakit siya gagawa ng ganoon? Tanong niya. Idinikit ni Andres ang dalawang kamay sa mesa at ipinikit ang kanyang mga mata ng isang sandali na naghahanap ng tamang salita. Si Andrea ay palaging may nakatakdang ideya kung ano ang ligtas para sa mga bata, sabi niya. Nang matapos ang relasyon, itinuring niya itong kawalan ng kontrol, hindi sa masamang paraan, kundi may matinding pagiging sensitibo. Kung minsan ay kumikilos siya nang hindi sinusukat ang tunay na kahihinatnan para lamang maramdaman na bumalik siya sa balanse. Naunawaan ni Elena ang kanyang ibig sabihin, bagaman nahirapan siyang isipin na maaaring nakaapekto iyon sa kambal ng ganoon kadirekta. Sa tingin mo ba ay sinusubukan niyang protektahan sila? Tanong niya. Sa tingin ko ay sinusubukan niyang panatilihin ang isang idealisadong imahe, sagot niya. At marahil ay inakala niya na ang pakikialam sa proseso ay isang paraan upang panatilihin silang ligtas, kahit na wala siyang karapatan o kumpletong impormasyon. Idinikit ng tagapamahala ang isang kamay sa kanyang dibdib. Kung gayon, ang mga bata ay maaaring ipinadala sa bahay ampunan sa pamamagitan ng isang panlabas na desisyon, hindi sa pamamagitan ng isang regular na pamamaraan. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Andres, ngunit malinaw ang posibilidad. Nagpasya siyang suriin ang iba pang mga dokumento. Ibinigay sa kanya ng tagapamahala ang iba't ibang kopya, mga paunang abiso, mga kahilingan sa pagsasara, mga ulat ng inventaryo. Pinag-aralan ni Andres ang bawat isa, naghahanap ng anumang pahiwatig na konektado sa pangalan ng selyo. Lumapit si Elena upang obserbahan kasama niya. Ilang minuto silang nanatiling tahimik, sinisiyasat ang bawat pahina, hanggang sa lumitaw ang isang mahalagang detalye. Dito, sabi ni Andres, habang itinuturo ang margin ng isang auxiliary na dokumento. Yumuko si Elena. Ano ang nakikita mo? Isang anotasyon. Hindi ito selyo, ngunit lumalabas ang parehong inisyal na ginagamit ng tanggapan na madalas puntahan ni Andrea. Ito ay diskreto, ngunit naroon. Pinagmamasdan din ng tagapamahala. Hindi ko kailanman naitala ang markang iyon. Inilagay ni Andres ang pahina sa mesa. Kinukumpirma nito na may panlabas na interbensyon. Mayroong nagkoordina ng mga dokumento sa dalawang magkaibang tanggapan at isa lamang sa mga ito ang may kaugnayan kay Andrea.
Naramdaman ni Elena ang buhol sa kanyang lalamunan. Mahirap harapin ang ideya na ang dating asawa ni Andres ay may papel sa lahat ng ito kahit na may intensyong protektahan. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Tumuwid si Andres. Malinaw ang determinasyon sa kanyang tingin. Aayusin ko ang network na ito. Bawat pirma, bawat selyo, bawat dokumentong ginawa sa labas ng normal na proseso. Gusto kong malaman kung sino ang nagpahintulot nito. Sino ang nag-aproba nito at bakit? Naramdaman ni Elena sa unang pagkakataon mula nang kunin ng mga bata ang isang kislap ng ginhawa. Nakatuon si Andres, determinado, at nangangahulugan iyon na wala siyang iiwanan ng hindi nililinaw. Hindi ko hahayaang maging normal ang sitwasyong ito, patuloy niya, at lalo na't hindi ko hahayaang makaapekto ito sa ating mga anak. Ang tagapamahala na nakikinig ay tumango. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makipagtulungan. Hindi ko inakala na ang mga papeles ay magkakaroon ng ganitong pinagmulan. Kinuha ni Andres ang pangunahing dokumento at maingat na inilagay. Ito ang simula, sabi niya. Hindi ko balak huminto hanggang sa maintindihan ko kung ano talaga ang nangyari. Lumapit si Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Alam nilang dalawa na mahaba ang landas, ngunit alam din nila na mayroon silang malinaw na motibasyon. Muling makuha ang katatagan ng kanilang mga anak at iwasan na ang isang magulo o manipuladong istruktura ay muling makialam sa kanilang buhay. Ang pangalang iyon sa pahina ay hindi na lamang isang pahiwatig, ito ang simula upang ibunyag ang isang chain ng mga desisyon na nagpabago sa takbo ng kanilang pamilya. Lumabas si Andres sa bahay ampunan na may kakaibang determinasyon kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi na siya kumikilos ng bulag. Mayroon siyang malinaw na bakas, isang konkretong direksyon, at isang pangalan na kumokonekta sa iba't ibang administratibong paggalaw. Ang susunod ay kumpirmahin kung ang interbensyon na iyon ay nangyari ng hiwalay o kung ito ay bahagi ng isang mas malawak na bagay. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang isang mapagkakatiwalaang abogado, isang taong humahawak ng mga komplikadong sitwasyon sa kanyang kumpanya. Dumating ang propesyonal sa hapon na iyon sa opisina ni Andres, sinisiyasat ang mga dokumento ng may ganap na konsentrasyon. Ang mga pirma ay mukhang tama, sabi niya, ngunit may mga katangian na hindi karaniwang lumalabas sa mga dokumentong nakasulat sa natural na paraan. Kailangan natin ng teknikal na pagsusuri upang kumpirmahin. Gawin ang kinakailangan, sagot ni Andres. Ayoko ng mga palagay, gusto ko ng mga katotohanan. Tumango ang abogado at dinala ang mga orihinal na kopya upang sumailalim sa detalyadong pagsusuri. Alam ni Andres na iyon ang unang hakbang. Kinabukasan ay nagpasya siyang palawakin ang saklaw. Nakipag-ugnayan siya sa isang mamamahayag na dalubhasa sa mga usaping administratibo. Hindi niya hinahanap na maglathala ng anuman, kundi upang maintindihan ang mga panloob na pamamaraan at matukoy ang mga hindi karaniwang paggalaw. Nang dumating siya, inilabas niya sa mesa ang kanyang sariling mga kasangkapan, mga dokumento ng reference, mga talahanayan at mga modelo ng pagsusuri. Tingnan mo ito, sabi niya habang itinuturo ang mga selyo. Gumagamit sila ng opisyal na template, ngunit ang pattern ng pag-imprenta ay nagpapahiwatig na sila ay nabuo ng parehong pinagmulan. Hindi iyon karaniwan. Ang bawat tanggapan ay nag-imprenta ng kanilang mga selyo sa magkaibang kagamitan. Dito tila nagmula sila sa parehong aparato. Naramdaman ni Andres na may isa pang piraso ang nagkasya sa palaisipan. Maaari ba itong isang panlabas na koponan? Oo, sagot niya. O isang tanggapan na may direktang access sa mga administratibong sistema. Ngunit ang kakaiba ay ang pagkakapare-pareho. Kapag ang lahat ay masyadong pare-pareho, karaniwang mayroong manual na interbensyon. Si Elena, na nakikinig mula sa kabilang panig ng mesa, ay nag-cross ng kanyang mga braso na may pagkabahala. Kung gayon, mayroong nagkoordina sa lahat ng ito. Tumango ang mamamahayag, isang taong may access, mga kontak, at ang kakayahang maglipat ng mga dokumento sa pagitan ng mga departamento nang hindi nagpapataas ng pagdududa. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang tao lamang mula sa loob. Kailangan ng isang maliit na grupo na nagtatrabaho sa chain. Nagkatinginan sina Andres at Elena. Hindi lang ito tungkol sa mga hiwalay na desisyon, may mga palatandaan ng isang organisadong istruktura. Ilang oras pagkatapos, bumalik ang abogado na may mahalagang balita. Naiharap ko ang kahilingan, anunsyo niya, sa mga ulat tungkol sa mga pirma at mga selyo at ang pagsusuri ng mamamahayag, opisyal na itinuturing na irregular ang kaso. Pinahintulutan ng nakatataas na tanggapan na suriin ang buong proseso ng kustudiya mula sa simula.
Bumuntong hininga si Elena na ilang araw nang pinipigilan. Ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata ng isang sandali. Ito ang unang konkretong pag-unlad mula nang kunin ang kambal mula sa bahay ampunan. Gaano katagal ito? Tanong niya. Depende sa pagiging komplikado ng record, sagot ng abogado. Ngunit nakarehistro na ang utos. Ito ay nangangahulugan na walang sinumang maaaring magpatuloy na gumamit ng mga nakaraang dokumento nang walang pagsusuri. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang mga gilid ng mesa nang may tahimik na ginhawa. Salamat, sabi niya. Ito ay mahalaga. Tumango ang abogado. Hindi nito nalulutas ang lahat, ngunit binubuksan nito ang daan upang makuha muli ang legal na katatagan at pahihintulutan din tayo na maintindihan kung sino talaga ang nakialam. Huminga ng malalim si Andres. Sa unang pagkakataon mula ng inspeksyon, naramdaman niya na lumalapit ang katotohanan at handa siyang sundan ang bawat pahiwatig hanggang sa huli. Dumating ang tawag ng kakagising pa lang ng umaga. Agad na sinagot ni Andres ng may pag-asa na pinipigilan sa loob ng ilang araw. Iba ang tunog ng boses ng abogado, mas matatag at may tono na nagpapahiwatig ng isang mahalagang pagbabago. May balita ako, sabi niya. Pinahintulutan ng tanggapan ang pansamantalang pagbabalik ng mga bata habang sinusuri ang proseso. Maaari ninyo silang kunin ngayon. Nananatili si Andres na hindi gumagalaw ng ilang segundo. Si Elena, na nakatingin ng may atensyon, ay naunawaan sa kanyang tingin na mahalaga ang balita. Totoo ba? Tanong niya na sinubukang panatilihing kalmado. Oo, sagot niya. Maaari natin silang iuwi. Idinikit ni Elena ang isang kamay sa kanyang dibdib, huminga ng malalim. Hindi ito ganap na ginhawa, kundi isang marupok, na tila anumang hindi inaasahang pagliko ay maaaring sirain ito. Hinawakan ni Andres ang kanyang mga kamay ng mahina bago maghanda na umalis. Tahimik ang paglalakbay. Walang sinuman sa kanila ang makapag-ayos ng kanilang mga iniisip. Si Boyet, na nakaupo sa likod, ay sumama sa kanila nang hindi hinihingi. Alam ni Andres na mahalaga ang kanyang presensya. Tumingin ang bata sa bintana na may pagkabahala. Bagaman sinubukan niyang maging kalmado, maiintindihan nila na tapos na, sabi niya halos sa kanyang sarili. Ibinaba ni Elena ang kanyang mukha sa kanya. Salamat sa pagpunta, sagot niya. Nakakabuti ka sa kanila. Yumuko si Boyet, ngunit tumango. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Sa gusali kung saan naroon ang kambal, sinalubong sila ng isang opisyal ng may paggalang. Sinuri niya ang nilagdaang resolusyon at kinumpirma ang bisa nito nang walang pagkaantala. Ayos ang lahat, sabi niya. Maaari kayong dumaan. Dinala niya sila sa isang pasilyo hanggang sa isang maliit na silid. Nang buksan niya ang pinto, nandoon sina Santi at Mati, nakaupo ng magkasama sa isang mababang bangko. Tumingala sila nang marinig ang mga yapak, ngunit nanatili silang hindi gumagalaw. Naramdaman ni Elena ang isang agarang emosyonal na dagok. Nahirapan lumunok si Andres, sinubukang pigilan ang halo ng ginhawa at pag-aalala. Si Boyet ang unang umusad ng walang pag-aalinlangan, nang may simpleng kilos na iniwasang takutin sila. Narito kami, sabi niya sa tahimik na tinig. Magiging mas maayos ang lahat. Tiningnan siya ng mga bata ng may atensyon. Mayroong halo ng pagod at pag-iingat sa kanila, ngunit walang pagtanggi. Nananatili si Boyet sa tamang distansya na nagbibigay sa kanila ng isang ligtas na punto nang hindi sila pinipilit. Naparito sila para sa inyo, dagdag niya habang itinuturo ang mga matatanda na may pagyuko ng ulo. Nang walang pagmamadali, gusto lang nilang iuwi kayo. Si Santi ang unang tumayo. Sinundan siya ni Mati pagkatapos ng isang maikling sandali. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi na nagpakita ng ganap na pagiging matigas na mayroon sila sa simula. Humakbang ng bahagya si Elena. Natutuwa kaming makita kayo, sabi niya sa mahinang tinig. Nang may pagmamalasakit, hindi ninyo kailangang lumapit kung ayaw ninyo. Dahan-dahan lang tayo. Lumapit din ng bahagya si Andres. Magkasama tayong aalis, dagdag niya. Ang iba ay titingnan natin ng kalmado. Nagkatinginan ang kambal at bahagyang lumapit. Lumapit muna kay Boyet, pagkatapos ay sa mga matatanda. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit sapat upang umusad. Ang pagbabalik ay dumaan ng walang salita. Sina Santi at Mati ay nakaupo ng magkatabi, nakatuon sa labas ng tanawin, habang nananatili si Boyet sa tabi nila, nagsisilbing tahimik na tulay. Sa bawat sandali, titingnan siya ng isa sa mga bata, na tila sinisigurado na nandoon pa rin siya. Pinagmamasdan sila ni Elena mula sa upuan sa harap nang hindi sumasabat. Nagmamaneho si Andres ng maingat,
Batid na ang kapaligiran ay dapat manatiling matatag nang walang karagdagang tensyon. Nang makarating sila sa bahay, dahan-dahang bumaba ang kambal, sinusuri ang kanilang paligid. Hindi sila tumakbo, hindi sila nag-explore, umusad sila ng maingat, tila umaasa na maaaring may magbago ng walang babala. Maingat na binuksan ni Elena ang pangunahing pinto. "Maaari kayong pumasok," sabi niya. "Ang lugar na ito ay sa inyo." Tumawid ang kambal sa pintuan ng maikling yapak. Tiningnan nila ang paligid ng walang takot, ngunit ng may kaunting emosyonal na distansya. Kinilala nila ang ilang espasyo, bagaman tila nakita nila ang mga ito mula sa ibang anggulo, tila bumalik ang alaala sa pamamagitan ng mga piraso. Inihanda ni Andres ang isang tahimik na silid na may malambot na kulay at mga pamilyar na bagay, ngunit hindi niya sila agad na ipinakilala. Naunawaan niya na kailangan nila ng oras upang umangkop. Nananatili si Boyet malapit sa pasukan ng silid, nagbibigay ng suporta nang hindi sinasakop ang kanilang espasyo. Sapat ang kanyang presensya upang ang mga bata ay umupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang lugar nang may mas kapanatagan. Umupo si Elena sa isang ligtas na distansya. "Hindi namin sila mamadaliin," sabi niya ng mahina. "Narito kami para sa inyo." Bahagyang tumango ang kambal, isang maliit ngunit malinaw na senyales. Mayroong simula ng tiwala, bagaman mahiyain. Nananatili si Andres malapit sa pinto. Hindi ang muling pagkikita ang kanilang inakala, ngunit ito ay totoo at iyon ang nagpahalaga dito. "Ang mahalaga," sabi niya, "ay narito sila. Ang iba ay bubuuin natin ng magkasama." Isinandal ni Santi ang kanyang ulo sa balikat ni Mati. Hindi ito isang dramatikong kilos, kundi isang natural na paraan upang makahanap ng katatagan. Ang simpleng at tunay na eksena na iyon ay sapat para kay Elena upang maramdaman na nagsisimulang magbago ang bahay. Pinagmamasdan ni Boyet ang lahat nang may kapanatagan ng isang mas nakaintindi kaysa sa kanyang sinasabi. "Uusad sila," komento niya sa isang tono na nagpapahiwatig ng katiyakan. Kailangan lang nilang maramdaman na ito ay matatag. Tiningnan siya ni Elena nang may pasasalamat. Ang batang iyon ang sumuporta sa kanyang mga anak sa isang sandali kung saan walang ibang gumawa. Ang kanyang presensya ay may napakalaking emosyonal na bigat. Ang kambal, nang marinig ang boses ni Boyet, ay pinarelax ang kanilang mga balikat. Iyon ang huling senyales na bagaman unti-unti ang landas, mayroong isang punto kung saan magsisimula. Nakahinga ng maluwag si Andres. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na maaari silang umusad nang walang takot na mawawala muli sila. Kumpleto ang tahanan, ngunit marupok pa rin. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagbuo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagbabalik ni Santi at Mati ay patuloy na pag-aangkop. Ang bahay, na dati ay puno ng alaala, ngayon ay dapat maging isang espasyo na kayang tanggapin sila ng walang pamimilit o inaasahan. Ang bawat sulok ay tila pinagmamasdan sila ng tahimik, naghihintay ng sandali kung kailan handa ang mga bata na muling tirahan ito ng totoo. Alam ni Andres at Elena na magiging unti-unti ang proseso. Hindi tinanggihan ng kambal ang kapaligiran. Ngunit hindi rin sila ganap na sumuko dito. Mas tumugon sila sa katatagan ng kapaligiran kaysa sa anumang direktang pagtatangka na mag-usap. Ito ay isang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili habang nababawi ang panloob na seguridad. Upang makatulong sa transisyong ito, nakipag-ugnayan si Andres sa isang espesyalista sa pag-unlad ng emosyon. Ang profesional ay dumating ng maingat nang hindi nagpapataw ng mahigpit na protokol. Pinagmamasdan niya ang mga paggalaw ng mga bata at ang kanilang interaksyon kay Boyet nang hindi gaanong nakikialam. Ang mahalaga, paliwanag niya pagkatapos, ay ang pagtatatag ng malumanay na rutina, mga schedule na hindi bigla ang nagbabago, tahimik na aktibidad at patuloy na presensya nang hindi hinihingi ang agarang sagot. Isinaulo ni Elena ang bawat tagubilin. Gayon din si Andres, bagaman may ibang bigat na dumadaan sa kanya, ang pagkakasala. Kapag tahimik ang bahay, kadalasan ay umuupo siya ng mag-isa sa sala na may mga dokumento sa mesa. Hindi niya ito binabasa muli dahil sa teknikal na pangangailangan, kundi dahil ang bawat pirma at bawat petsa ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya nagtiwala nang hindi nagtatanong. Nakita siya ni Elena isang hapon na nakayuko sa mesa. "Andres," sabi niya sa isang tono na hindi naghahanap ng panunumbat, "hindi mo maaaring pasanin ang lahat." Tumingala siya. May mga palatandaan, bulong niya, mga bagay na ngayon ay malinaw. Ngunit noong panahong iyon ay pinabayaan ko. Dapat ay nag-alinlangan ako noon pa. Lumapit si Elena at sumandal sa kanyang tabi.
Hindi ikaw lang ang nakakaranas ng sandaling iyon, sagot niya. Ang mawalan ng mga bata ng ganoon ay napakalaki para sa sinuman. Walang sinumang makapag-iisip ng malinaw sa ganitong sitwasyon. Nanatiling tahimik si Andres. Nagpapasalamat siya na naroon siya nang hindi hinihingi ang mga paliwanag o pagkakasala. Samantala, sinubukan ni Elena na muling buuin ang ugnayan sa kanyang mga anak sa isang natural na paraan. Hindi niya hinanap ang agarang pagmamahal. Nakatuon siya sa paglikha ng isang kapaligiran na magiging kaaya-aya. Naghanda siya ng merienda na kadalasang kinagigiliwan nila. Nagiiwan siya ng mga laruan sa nakikitang lugar at nagbabasa ng mahina sa sala, pinahihintulutan ng kambal na lumapit lamang kung gusto nila. Isang araw, habang nagtutupi siya ng damit sa sofa, lumapit si Santi at umupo sa kabilang dulo. Si Mati, mula sa sahig, ay nakinig sa kwento ng hindi sumasabat. Hindi ito isang masiglang reaksyon, ngunit ito ay isang malinaw na pag-unlad. Lumitaw ang iba pang maliliit na sandali. Si Mati ay natural na tumanggap ng kumot sa isang malamig na gabi at si Santi ay nanatili malapit sa kanya sa kusina habang naghahanda siya ng mainit na inumin. Mga diskretong kilos ngunit makabuluhan. Naunawaan ni Elena na muling itinatayo ang tiwala ng walang anunsyo sa pamamagitan lamang ng patuloy na araw-araw na buhay. Para sa kanyang bahagi, patuloy na naging haligi si Boyet para sa kambal. Sinamahan niya sila ng may kapanatagan na tila nagbigay ng kapayapaan sa kanila. Kung gusto nilang maglaro, naglalaro sila. Kung mas gusto nilang obserbahan ang hardin, ginagawa din niya ang pareho nang hindi sila pinipilit. Sinusundan nila ang iyong ritmo, komento ng espesyalista sa isang pagbisita. Nagbibigay ka sa kanila ng katatagan nang hindi humihingi ng kapalit. Tinanggap ni Boyet ang komento nang hindi naghahanap ng pagkilala. Sa bakuran, kumuha ang kambal ng mga tisa na may kulay upang mag-drawing sa sahig. Sinamahan sila ni Boyet sa paggawa ng mga simpleng linya sa tabi nila. Ito ay isang tahimik, halos walang tunog, ngunit epektibong dinamika. Lumabas si Andres sa bakuran at umupo malapit. Ang lahat ng iyong ginagawa para sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo, sabi niya. Patuloy na nag-drawing si Boyet. Kasama ko lang sila, sagot niya. Iyon mismo ang kailangan nila. Yumuko ang bata nang hindi inilalabas ang tisa. Napansin ni Andres na mayroong iba pa sa likod ng reserbadong saloobin na iyon. Napansin niya sa tingin, sa paraan ng tila pagsukat ni Boyet sa bawat salita. Ang mga gabi ay naging mahalagang bahagi din ng proseso. Mas mahimbing ang tulog ng kambal. Bagaman may mga sandali pa rin ng pagkabahala, ilang gabi silang nagigising na disoriented, naghahanap ng nakasinding ilaw o nakatingin sa pasilyo upang tiyakin na hindi sila nag-iisa. Sa paglipas ng mga araw, ay nagsimula silang gumalaw sa bahay ng mas natural. Umupo sila malapit sa bintana, pinagmamasdan ang kalsada mula sa hardin o nananatili sa tabi ni Andres habang sinusuri niya ang mga dokumento. Isang araw, habang nagtutupi si Elena ng damit, lumapit si Santi upang abutin ang isang t-shirt na nahulog. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit lubos siyang napaiyak. Sa kanyang paraan, sa kanyang bilis. Isang hapon, pagkatapos ng ilang tahimik na aktibidad, inanyayahan ni Andres si Boyet na umupo sa balkonahe. Napansin niya na malalim ang iniisip ng bata. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya. Mas maayos na sila, sabi niya sa wakas. Hindi na sila nagre-react ng may labis na tensyon. Umusad sila dahil bahagi ka ng prosesong ito. Huminga ng malalim ang bata. Andres, pinag-iisipan ko. Magkasama na kayong muli, bumabalik na ang kapayapaan sa mga bata at marahil ay hindi na nila kailangan na ako ay narito araw-araw. Bahagyang kumunot ang noo ni Andres. Mahalaga ka sa kanila, Boyet, at sa amin. Oo, ngunit. Tumingin si Boyet sa hardin. Pinag-iisipan ko rin ang tungkol sa silungan. May mga batang dumarating na hindi naiintindihan ang nangyayari. Sa tingin ko ay makakatulong ako. Gusto mo bang tumulong sa silungan? Tumango si Boyet. Ayaw kong lumayo sa kambal, ngunit gusto ko ring makasama ang mga dumarating ng walang suporta. Pakiramdam ko ay iyon ang aking lugar. Dadalaw ka ba sa kanila? Kung gusto nila, idinikit ni Andres ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang tahanang ito ay palaging isang lugar na maaari mong balikan. Nag-alok ang bata ng isang maliit na ngiti. Nang pumasok sa bahay, nakita ni Andres si Elena na nag-aayos ng ilang libro. Gusto ni Boyet na manatili sa silungan, sabi niya. Ito ay isang matapang na desisyon, sagot niya. Pinagmamasdan ni Andres ang kanyang mga anak mula sa pinto ng sala. Ang kambal ay nakaupo malapit sa isa't isa, nag-aayos ng mga piraso ng puzzle.
Mukha silang mas kalmado kaysa ilang linggo na. Ang nakaraan. Hindi nawasak ang tahanan, kundi muling nabubuhay. Ang bawat isa, ang mga bata, si Elena, siya mismo, at gayon din si Boyet, ay nakahanap ng bagong lugar sa pagbuong muling iyon. Ang kawalan ay nag-iwan ng mga bakas, ngunit ang pinagsamang pagsisikap ay nagsisimulang punan ang mga bakanteng espasyo. Ang pagsusuri ng administratibong proseso ay umusad, ngunit hindi na naghintay si Andres na matapos ang lahat upang gawin ang susunod na hakbang. Alam niya na ang dating silungan ay hindi maaaring manatili sa kalagayan kung saan nila ito natagpuan. Ang lugar na iyon, na minarkahan ng mga kakulangan at kawalan ng organisasyon, ay maaaring maging isang bagay na kakaiba kung pinamahalaan ng may pananaw at responsibilidad. Kaya't tinawag niya ang isang maliit na koponan ng mga profesional, isang coordinator na may karanasan sa pamamahala ng lipunan, isang psikologo, isang edukador at isang administrador na mahusay sa mga magagamit na pampublikong mapagkukunan. Ang kanyang intensyon ay hindi mag-improvise, kundi bumuo ng isang solidong proyekto. Ayoko ng isang lugar na nakasalalay sa pagkakataon, sabi ni Andres sa unang pulong. Gusto ko ng isang matatag na espasyo na may tunay na suporta at kinabukasan para sa mga darating dito. Nagkompromiso ang grupo mula sa simula. Naunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang istruktura na kayang manatili ng hindi eksklusibong nakasalalay kay Andres, kundi sa isang malinaw at propesyonal na plano. Formal na inanyayahan si Boyet na sumama bilang ang unang batang sinamahan sa ilalim ng bagong modelong ito. Hindi tulad ng dati, hindi siya naroon dahil sa kawalan ng ibang pagpipilian, kundi bilang aktibong bahagi ng isang proyekto na kumikilala at nagpapahalaga sa kanya. Dito ka lalago, sabi ni Andres sa kanya, at makakatulong ka rin kung gusto mo, ngunit nang hindi nagpapasan ng mga responsibilidad na hindi mo sakop. Tinanggap ni Boyet ng may halong kapanatagan at pag-asa. Ang lugar ay hindi na isang lugar ng pagdaan upang maging isang espasyo kung saan siya maaaring umusad ng may tunay na suporta. Nang unang bisitahin ng kambal ang pundasyon, nanatili sila malapit sa kanya, pinagmamasdan siyang makipag-ugnayan sa koponan. Hindi sila gaanong nagsalita, ngunit natural silang sumunod sa kanya, naghahanap ng kanyang presensya bilang isang punto ng balanse. Sa paglipas ng panahon, bumalik ang kapayapaan sa bahay. Nagtayo sina Andres at Elena ng isang kapaligiran, batay sa patuloy na presensya at tapat na komunikasyon, nang walang pagmamadali na burahin ang mga naranasan. Ang kambal, na dati ay tahimik, ay nagsimulang magpahayag ng higit pa, maglaro ng walang takot at maghanap ng kusang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Sa pundasyon, lumago si Boyet bilang isang natural na reference. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga bata, at ang kanyang paraan ng pagsasama sa kanila ay nagpakita ng isang maturity na lumalampas sa kanyang edad. Nagbago ang buhay ng lahat, at naunawaan nila na kung minsan ay hindi ang muling pagkikita ang nagpapagaling, kundi ang pagbabago na dulot ng muling pagkikita. Salamat sa pagdating mo rito. Kung nakapagpaantig sa iyo ang kwentong ito, suportahan mo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Gusto naming basahin ang iyong mga komento at malaman kung saan ka sa mundo nagmumula. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.